Bukas ang tanawin, isang matinding sagupaan ang malapit ng sumiklab. Dalawang lalaking nakatayo sa lupa na puno ng tuyong mga dahon, ang hangin ay siksik sa alitan. Si Baek Soo-hyuk na may itim na buhok, mga matang matalim na parang talim ng kutsilyo, at mga kalamnan na nakausli sa ilalim ng puting kamiseta. Si Daegu naman, hindi rin nagpapahuli sa hitsura, may matang naglalagablab ng hamon. Ilang hakbang lang ang pagitan nila, ngunit ang distansyang iyon ay parang isang malalim at mapanganib na bangin. Hindi lang ito isang laban, ito ay hatol. Walang alinlangan. Si Baek Soo-hyuk ay naglunsad ng isang mabilis na atake. Ang braso niya ay umikot, may isang bagay na kumislap, pumutok sa hangin patungo kay Daegun. Nakaiwas siya ng husto, bumaba ang katawan, ramdam ang matinding lakas na dumaan sa ibabaw ng ulo. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mga templo. Ang susunod na atake ay mas malupit pa. Isang malakas na sipa mula kay Baek Soo-hyuk, tumutok sa tagiliran ni Daegun. Sinubukan niyang depensahan, ngunit napakalakas ng puwersa, kaya naitulak siya pabalik, nag-iwan ng mahabang marka sa lupa. Ang banggaan ay nagpapakita ng tindi ng labanan. Malapitan ang mukha ni Baek Soo-hyuk. Ang mga mata niya ay naglalagablab ng galit at determinasyon. Ang bawat linya sa mukha niya ay nagpapakita ng matinding konsentrasyon. Hindi niya bibigyan si Daegun ng pagkakataong makabawi, naghahanda para sa pangwakas na suntok. Ito na ang sandali ng desisyon. Bigla. Nakakuha si Daegun ng isang bagay para harangin ang suntok. Isang matinis na tunog ng bakal ang pumailan lang, mga spark na kumislap sa hangin. Ang desperasyon at instinct ng kaligtasan ang nagbigay sa kanya ng pansamantalang kalasag, ngunit sapat ba ito para labanan ang unos na paparating mula kay Baek Soo-hyuk? Naging magulo ang labanan. Sunod-sunod na suntok ang inilabas ni Baek Soo-hyuk, kasing bilis ng kidlat, kasing lakas ng martilyo. Ang tunog ng banggaan, ang mga daing ni Daegun, lahat ay bumuo ng isang simponya ng karahasan. Sino ang mauuna sa pagbagsak? Biglang umatras si Baek Soo-hyuk, nagpanatili ng distansya. Tinitigan niya si Daegun, sinusuri ang sitwasyon. Mukhang hindi naging epektibo ang huling suntok. Isang sandaling tahimik na puno ng tensyon bago muling sumiklab ang bagyo. Ang mga saksi sa labanan ay nagulat. Nagtipon-tipon sila, mga mata ay nakabuka, hindi makapaniwala sa nangyayari. Anong nangyayari? Biglang nagbago ang takbo ng laban? Mga bulong ng pagkabigla ang pumailan lang, nagpapakita ng matinding pagtataka sa biglaang pagbabago. Dalawang ibang lalaki ang dumating. Isa sa kanila, may nakasimangot na mukha, tumitig kay Baek Soo-hyuk at nagtanong ng may banta, ano nang sinabi mo kanina? Ang isa naman, tila kalmado, sumagot, hindi ko na rin maalala. Naging mabigat ang hangin. Pest ka. Isang boses na may galit ang pumailan lang, tanda ng bagong gulo. Si Daegun, ngayon ay nakatayo na, tumitig kay Baek Soo-hyuk at sa mga bagong dating. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito at galit. Anong ginagawa mo? Ang tanong ay hindi lang usisa, kundi isang direktang hamon. Ang laban na akala mo'y tapos na, biglang nagbago ng direksyon. Isang taong may itim na buhok na may gitnang part ang lumitaw, nakasuot ng itim na damit na misteryoso. Siya si Hee-jun. Nakatingin siya sa labanan, mukha'y kalmado, ngunit may tagong plano sa mga mata. Nagsalita siya, mababang boses, hindi pa ba handa lumaban? Malapitan ang mukha ni Baek Soo-hyuk. Ang ekspresyon niya ay puno. Isang taong may itim na buhok na may gitnang part ang lumitaw, nakasuot ng itim na damit na misteryoso. Siya si Hee-jun. Nakatingin siya sa labanan, mukha'y kalmado, ngunit may tagong plano sa mga mata. Nagsalita siya, mababang boses, hindi pa ba handa lumaban? Malapitan ang mukha ni Baek Soo-hyuk. Ang ekspresyon niya ay puno ng konsentrasyon, ngunit may bahagyang pagkalito sa pagdating ni Hee-jun. May maliit na dugo sa sulok ng bibig, patunay ng tindi ng laban. Nagpatuloy si Hee-jun, may hamong tono, intindihin mo. Nakakainip ang laban na ganito. Gusto niyang ilabas ni Baek Soo-hyuk ang buong lakas niya. Nakinig si Baek Soo-hyuk sa sinabi ni Hee-jun, mga mata'y nag-iisip. Intindihin ni. Bulong niya, tila sinusubukang unawain ang malalim na ibig sabihin ng mga salita. Ang dugo sa mukha niya ay nagpapakita ng katatagan. Nagpatuloy si Hee-jun, mas pilosopikal ang tono, naranasan mo na bang mag-focus ng ganap? Sa ihate o sa pagbabasad? Binubuksan niya ang ideya ng matinding konsentrasyon,
kapag ang tao ay ganap na nakatuon sa isang bagay. Lumiko si Hee-jun kasama ang isa pang lalaki. Nagpatuloy siya, naranasan mo na bang mag-focus sa isang bagay na hindi mo namamalayan ang paglipas ng oras? Para sa'yo, hindi naman ito kakaiba, di ba? Ipinahihiwatig niya na natural na may kakayahan si Baek So-hyuk na mag-focus ng ganap ng hindi niya namamalayan. Nakikinig si Daegun at ang isa pang lalaki sa usapan ni Baek So-hyuk at Hee-jun. Nagulat at nalito si Daegun, hindi mo alam na lumilipas ang oras? Parang tumitigil ang oras. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Tumingin si Hee-jun kay Daegun, may pag-unawa sa mga mata. Naiintindihan ko na. Hindi mo ito napapansin. Kinikilala niya na may espesyal na kakayahan si Baek So-hyuk na hindi niya alam. Nagpatuloy si Hee-jun sa paliwanag, nag-focus ka pero hindi mo alam na nagfo-focus ka. Halimbawa, ihahain niya ang isang halimbawa para linawin ang konsepto ng pag-focus na tinutukoy niya. Itinuro ni Hee-jun ang isang switch sa pader. Parang pag-on at off ng switch. Hindi mo kontrolado yan. Inihahalin tulad niya ang kakayahan ni Baek So-hyuk sa isang otomatikong switch na hindi mapipigilan ayon sa sariling kagustuhan. Lalo itong nagpapalalim ng misteryo at tensyon sa kwento. Nagpatuloy si Hee-jun sa pagpapaliwanag tungkol sa kakayahan ni Baek So-hyuk na mag-focus. Nasa isang silid siya na tila laboratorio o imbakan, maraming kagamitan at istante sa likod. Kung gagamit ka ng otomatikong switch. Sabi niya na nagpapahiwatig na ang kakayahan ni Baek So-hyuk ay gumagana ng walang malay, hindi ayon sa kagustuhan. Tiningnan ni Hee-jun si Baek So-hyuk, mas seryoso ang mukha. Pero kung gagamit ka ng manual na switch, pwede kang mag-focus ng malaya. Ay on at ay off ang switch ayon sa gusto mo. Nagbigay siya ng isang kawili-wiling hypothesis. Ano kaya ang mangyayari noon? Isang tanong na nakabitin, nagbubukas ng bagong posibilidad para kay Baek So-hyuk. Tiningnan ni Hee-jun ng diretso si Baek So-hyuk, mga mata ay nagmamasid. Gusto mo bang malaman? Hinahamon niya ang kuryosidad at pagnanais na tuklasin ang nakatagong lakas ni Baek So-hyuk. Nakatayo si Daegun sa tabi, nakikinig ng malalim ang iniisip. Ang gusto kong malaman ay sabi ni Daegun, tila nahulog din siya sa kwento tungkol sa espesyal na kakayahan. Malapitan ang mukha ni Daegun. Nag-iisip siya tungkol sa sinabi ni Hee-jun. Pagfo-focus bulong niya, sinusubukang alalahanin ang mga sandali na ipinakita ni Baek So-hyuk ang pambihirang lakas. Kailan ko ba nagamit yan? Tanong niya sa sarili na pagtanto na maaaring ginamit ni Baek So-hyuk ang kakayahang ito nang hindi niya nalalaman. Itinaas ni Baek So-hyuk ang kamay sa baba ng kanyang mukha, mukhang nag-iisip. Nakikinig siya sa mga sinabi ni Daegun at Hee-jun, sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari. Ayon sa narinig ko panimula niya, tila may impormasyon o hinala siya tungkol sa kakayahang mag-focus na ito. Nagpatuloy si Baek So-hyuk, ipinaliwanag ang kanyang pananaw. May isang kaso na pwede kang mag-focus ayon sa gusto mo. Binanggit niya ang isang ibang uri ng pag-focus na iiba sa inilarawan ni Hee-jun. Hindi ito katulad ng sa akin. Tiniyak ni Baek So-hyuk, ipinapakita ang pagkakaiba ng kanyang karanasan sa pag-focus at ang sinasabi ni Hee-jun. Tiningnan ni Daegun si Baek So-hyuk nang may pagdududa. Sinasabi mo ba na hindi ka makapag-focus? Tanong niya, may halong pag-aalinlangan. Malinaw naman noong mga sandaling iyon. Sinubukan ni Daegun na balikan ang mga sandali na nakita niyang ipinakita ni Baek So-hyuk ang kamanghamanghang lakas na tila salungat sa sinabi ni Baek So-hyuk. Sumagot si Baek So-hyuk kay Daegun, ipinaliwanag ang kanyang pananaw tungkol sa pagfo-focus. Hindi ba ang pagfo-focus ay para palakasin ang sarili? Tanong niya na parang retorikal, nagpapakita na naiintindihan niya ang pagfo-focus bilang natural na reaksyon ng katawan sa panganib. Kapag may kalaban na mas malakas at mas matangkad, kusa kong ginagamit yan. Tiniyak niya, ipinaliwanag na ang kakayahang ito ay kusang nag-a-activate kapag nasa panganib siya. Lumiko si Baek So-hyuk, tila tapos na ang diskusyon. Kaya huwag kang mag-alala para sa akin. Sabi niya kay Daegun, may kumpiyansang tono. Kahit na hindi niya ganap na makontrol ang kakayahan niyang pumasok sa isip, naniniwala siya na tutulungan siya ng kanyang likas na ugali upang harapin ang anumang sitwasyon.
Isang kahanga-hangang tanawin ang lumitaw. Si Baek Soo-hyuk ay nakatayo sa harap ng isang malaki at matipuno na kalaban. Kahit na tila maliit ang kanyang pangangatawan, nanatili siyang matatag ang loob. Sinabi niya ng may hamon, sapat na ang lakas na ito para labanan ka. Ipinapakita ng mga salitang ito ang kanyang ganap na tiwala sa sarili, sa kabila ng pagkakaiba sa lakas. Ang susunod na labanan ay nangangakong magiging matindi at mahirap hulaan. Lumitaw ang pamagat ng kwento na nagpapahiwatig na ang idigmaan ng mga boss ay malapit nang magsimula. Lumipat ang eksena sa gate ng Jumryong High School. Isang malaking bakal na gate, matibay, na may plakang nagpapakita ng pangalan ng paaralan sa Ingles at Korean. Ilang kalalakihan na nakasuot ng maayos na damit ang nakatayo sa harap ng gate, tila naghahanda ng pumasok. Ang hangin ay puno ng tensyon. Lumitaw si Seong Hee-ryong, isang grade 2 na estudyante ng Bongyun High School, na may malalim na pag-iisip sa mukha. Tiningnan niya ang gate ng Jumryong High School at sinabi, "Matagal na mula nang huli akong pumunta sa gate ng Jumryong High School." Ipinapakita nito na may koneksyon o kasaysayan siya sa paaralang ito. Sina Seong Hee-ryong at Son Ji-gyum, na isa ring grade 2 na estudyante ng Bongyun High School, kasama ang ilang iba pa ay nakatayo sa harap ng gate ng Jumryong. Mukhang nakasara ang gate. May isang nagsabi, nakasara na ang gate. Nagmungkahi si Seong Hee-ryong, "Tara, akyatin natin." Ngunit tumutol si Son Ji-gyum, ay hindi maganda ang akyatin ang gate. Ipinapakita nito ang pagkakaiba ng kanilang paraan ng pagharap sa problema. Nagbigay si Son Ji-gyum ng mas matapang na suhestyon, "Sige, wasakin na lang ang pinto." Medyo nag-atubili si Seong Hee-ryong, "Yun nga lang ni." Ipinapakita nito na si Son Ji-gyum ay matapang at hindi natatakot gumamit ng dahas para makamit ang layunin. Habang nag-uusap ang grupo ni Seong Hee-ryong, lumitaw ang isang batang babae na pagod, humihingal. Tila kakatakbo lang niya mula sa malayo. Pagod na pagod ako," sabi niya, may pawis sa noo. Tiningnan ng babae ang grupo ni Seong Hee-ryong na maihalo ng pagkalito at pag-iingat. "Sino ba itong mga to?" tanong niya sa sarili. Pagkatapos ay direkta niyang tinanong sila, "Bakit kayo nandito sa ibang paaralan?" Ipinapakita ng tanong na ito na siya ay estudyante ng Jumryong at hindi kilala ang grupo. Nakilala ni na Seong Hee-ryong at Son Ji-gyum ang babae. "O, hindi ba si Suzy yan?" sabi ni Seong Hee-ryong nang may pagkagulat. Napahiyaw si Son Ji-gyum, "Wow! Ito ang unang pagkakataon na nakikita ko siya ng malapitan." Ipinapakita nito na si Suzy ay kilala o may espesyal na dating. Nagpatuloy si Son Ji-gyum sa pagpapahayag ng paghanga, "Ang ganda niya." Pagkatapos ay nagbiro siya, "Sige, ikaw na ang magpa-open ng gate." Dagdag pa niya, "Kung aakyat ka, makikita tayo ng mga tao, kaya ipikit na lang namin ang mga mata." Ang mga salitang ito ay maihalong panliligaw at kawalan ng respeto. Sumali rin si Seong Hee-ryong sa usapan kay Suzy, na may mas magiliw na tono, "Tumakbo ka ba para panoorin ang laban ng kuya mo?" Ipinapakita ng tanong na may kapatid si Suzy na kasali sa isang laban o event sa Jumryong. Nagpatuloy si Seong Hee-ryong sa panlilibak, "Basang-basa ka sa pawis. Gusto mo ba linisin kita?" Ipinapakita nito na ang relasyon nila ay hindi basta-basta. Tumugon si Suzy sa panlilibak ni Seong Hee-ryong na may galit at diretsahang salita, "Tuwing lumalapit ang mga salot na yan, pawisan ako." Ginamit niya ang mabigat na salita para tukuyin ang grupo ni Seong Hee-ryong na nagpapakita ng matinding paghamak. "Gusto mo bang linisin ang mukha ko? Hindi ako lalapit sa mga salot." Ang mga salitang ito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni na Seong Hee-ryong at Son Ji-gyum. Nagpakita ng galit si Son Ji-gyum sa ugali ni Suzy. Napangisi siya, tingnan mo ang bastos na bibig niya." Tumingin siya kay Seong Hee-ryong, "Totoo nga ang narinig ko, gusto ko siyang sampalin." Ipinapakita nito na kilala si Suzy bilang bastos at narinig na ito ni Son Ji-gyum dati. Tumingin si Seong Hee-ryong kay Suzy na may matalim na tingin. Sinabi niya nang may pang-iinis, "Narinig kong umaasa ka sa kuya mo kaya palaging bastos ka." Sinusubukan niyang pahinain si Suzy sa pamamagitan ng pag-implika na malakas lang siya dahil sa suporta ng kuya. Ngayon ay nakikipaglaban ang kuya mo. Ano nang mangyayari sa'yo kapag natalo siya? Nagbigay siya ng banta, gusto niyang maintindihan ni Suzy ang kanyang posisyon. Nagpatuloy si Seong Hee-ryong sa pagbabanta, tumitig kay Suzy, "Ang kuya mo at ikaw, maraming kasalanan ang naipon.
Ipinapahiwatig niya na pareho silang nagdulot ng gulo at panahon na para magbayad. Ano nang magiging buhay mo pagkatapos nito? Nagtanim siya ng takot sa isipan ni Suzy, gusto niyang mangamba siya sa hinaharap. Pinilit pa ni Seong Hiryong si Suzy, hindi ba dapat maging masunurin ka na mula ngayon? Gusto niyang sumunod si Suzy sa kanya. Bumaba ang tingin ni Suzy, puno ng sama ng loob at kawalan ng magawa. Ha! Lalo kang naging matigas. Napansin ni Seong Hiryong ang katigasan ng ulo ni Suzy at tila natuwa siya. Biglang sumabog ang isang eksena ng aksyon. Isang malakas na sipa ang tinama ng diretso sa isa sa mga kasama ni Seong Hiryong at Son Ji-gyeom. Ang kidlat at malakas na tunog ay nagpapakita ng napakalakas na puwersa ng suntok. Ang tinamaan ay natapon, ang mukha ay napangiti sa sakit. Kuuak, sumigaw siya ng desperado. Isang suntok ang sumunod, tumpak at malupit. Dumaloy ang dugo, nagpapakita ng tindi ng tama. Ang tinamaan ay bumagsak sa lupa, walang galaw. Nakatayo si Suzy, malamig ang mukha at puno ng kapangyarihan. Nakatingin sina Seong Hiryong at Son Ji-gyeom nang may pagkabigla at takot. Hindi nila inasahan na kaya ni Suzy na lumaban ng ganito kalakas. Lubos silang nabigla. Baliw na to, sigaw ni Seong Hiryong, hindi makapaniwala. Si Son Ji-gyeom ay kasing gulat, escape. Tumingin si Suzy sa kanila nang may hamon, handang harapin ang kahit ano. Lumabas ang isang misteryosong salita. Disentidence. Kasabay nito ay ang larawan ng isang malakas na sipa na nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Ipinapahiwatig nito na si Suzy ay hindi lamang isang mahina na babae, kundi may espesyal na kapangyarihan na maaaring kaugnay ng tidence. Isa pang salita, desi. Kasabay nito, isa pang kasama ni Seong Hiryong at Son Ji-gyeom ang natamaan at natumba, puno ng takot ang mukha. Ang epekto ng larawan ay nagpapakita ng malakas na puwersa mula kay Suzy. Tila hindi lang siya may tidence, kundi may isa pang kapangyarihan na may kaugnayan sa lupa. Ang eksena ay napapalibutan ng malakas na enerhiya, lumilikha ng mga paikot-ikot na hangin at nagpapayanig sa lupa. Nakatayo si Suzy nang may kapangyarihan, nakaharap sa mga umaatake. Isa sa kanila ay nakahandusay sa lupa, habang ang iba ay nakatingin ng may takot. Maliwanag na si Suzy ay hindi madaling target. Lumabas ang dalawang lalaki, ang mga mukha nila ay puno ng pagkabigla at bahagyang pag-aalala. Isa sa kanila ang sumigaw, Vie Jiao. Tila nakilala nila ang kapangyarihan o kakayahan na ipinakita ni Suzy, at ito ay nagulat sa kanila. Ang pangalang T1 Jiaoqi ay maaaring pangalan ng isang teknik o isang tao na may kaugnayan sa kakayahan ni Suzy. Isang malaking lalaki na kalbo ang ulo, tila lider ng kalabang grupo, ang lumingon at sinabi kay Suzy, pumasok ka na. Naguutos siya na pumasok si Suzy sa paaralan, marahil upang maiwasan ang dagdag na gulo o para ayusin ang lahat sa loob. Malamig ang kanyang tingin, nagpapakita na hindi siya natitinag sa lakas ni Suzy. Tumingin si Suzy sa kalbong lalaki ng may paghamak. Sumagot siya ng may insulto, hoy, gago. Ang mapanghamong ugali ni Suzy ay lalo pang nagpapainit ng sitwasyon. Ang mga kasama ng kalbong lalaki ay sumulong ng may galit na mukha. Isa sa kanila ang nagsalita ng may galit at pangungutya, may kasunduan tayo na walang dahas sa pagitan ng Bongyun at Jumryong. Nakalimutan mo na ba? Paalala niya kay Suzy tungkol sa kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang paaralan na nagpapahiwatig na nilabag ni Suzy ang kasunduan. Patuloy siyang naninsulto, wala ka lang buhok, wala ka pa utak. Ipinapakita ng mga salitang ito ang paghamak at pagsubok na provokahin si Suzy. Tumingin si Suzy sa taong naninsulto sa kanya, ang mga mata niya ay matalim na parang punyal. Ang lalaking kalbo na nakatayo sa tabi niya ay may kalmadong mukha, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Sumagot si Suzy sa nang aasar, ano naman ang gusto mo ngayon? Malamig at mapanghamong tono ang kanyang boses. Lumiko ang lalaking kalbo at sinabi kay Suzy, huwag kang mag-alala, tumakbo ka na sa kapatid mo. Sinisikap niyang protektahan si Suzy at gusto niyang umiwas siya sa labanan. Ang mga kasama ng lalaking kalbo ay patuloy na lumalapit ng may tiyak na hakbang. Isa sa kanila ang nagsabi, kami na ang bahala dyan. Ipinapakita nito na handa silang harapin ang grupo ni Seong Hiryong at Son Ji-gyeom para protektahan si Suzy. Ang lalaking kalbo ay nakatayo sa harap ng kanyang grupo, may matatag na tingin. Sinabi niya ng may kumpiyansa, ang bansang Tronggi ang bahala sa kanila.
Ibinunyag niya ang pangalan ng kanilang gang at tiniyak ang kakayahan nila sa pagharap sa sitwasyong ito. Tumingin si Suzy sa lalaking kalbo at sa kanyang grupo, medyo nagulat ngunit puno ng tiwala ang mukha niya. Sabi niya, sige, salamat sa inyo. Ipinapakita ng mga salitang ito na tinatanggap ni Suzy ang tulong nila at nagtitiwala sa kakayahan ng Hibansang Trong BC. Malapit nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Hibansang Trong BC at ng grupo ni Seong Hye-ryong at Son Ji-gyeom. Tumingin sina Seong Hye-ryong at Son Ji-gyeom kay Suzy na mailabis na pagkabigla. Ano? Talaga bang gusto mong lumaban? Sigaw ni Seong Hye-ryong, hindi makapaniwala sa ginawa ni Suzy. Hindi rin nagpahuli si Son Ji-gyeom, "Uy, nakita ko nga." Napagtanto nila na hindi lang malakas ang bibig ni Suzy, kundi may kakayahan din siyang lumaban. Lumitaw ang isang misteryosong linya. Iyan Genf kapangyarihan ng Diyos S.E.D.F.S. Pusong nagmamalasakit de lahat ng nilikha. Maaaring ito ang paliwanag sa pambihirang lakas na ipinakita ni Suzy, na nagpapahiwatig na ang kanyang kakayahan ay may banal na pinagmulan o konektado sa isang espesyal na enerhiya. Lumitaw ang imahe ng isang estatwa ng Badha o Bodhisattva sa likod ng lalaking kalbo, pinuno ng bansang Trong BC. Lumabas ang mga salitang itama iyan, tumutulong AC lahat ng nilikha, sa ibaba. Pinapatibay nito ang hinala tungkol sa pinagmulan ng kapangyarihan ni Suzy, at maaaring may kaugnayan ang bansang Trong sa enerhiyang ito o may tungkulin silang protektahan ang mga maihawak nito. Nagpatuloy ang lalaking kalbo, may matatag na tingin, Aki Den's misyon ng katawan Aki. Tinutukoy niya ang kanyang tungkulin o ng bansang Trong BC na tumulong sa mga mahihina o protektahan ang tilahat ng nilikha. Ipinaliwanag nito kung bakit sila nakialam sa labanan ni Suzy at ng grupo ni Seong Hye-ryong. Nagsimulang tumakbo si Suzy. Ipinapakita ng visual effect ang mabilis at tiyak na hakbang niya. Parang patungo siya sa isang layunin, marahil sa lugar kung saan nakikipaglaban ang kapatid niya. Tumakbo si Suzy pataas sa hagdan, puno ng determinasyon ang anyo niya. Wala na siyang pagod na dating naramdaman, pinalitan ito ng matinding konsentrasyon. Nagmamadali siya, marahil dahil nag-aalala sa kapatid o gusto niyang makarating agad sa lugar ng laban. Lumipat ang eksena sa isang silid, kung saan may isang lalaki na nakikipag-usap kay Suzy. Mukhang kapatid ni Suzy ang lalaki, may itim na buhok at mukha na puno ng pag-aalala. Sabi niya, "Jindes mabuti yi magpahingagi ng isang araw." Ipinapakita ng mga salitang ito na alam na niya ang posibleng panganib at gusto niyang iwasan ni Suzy ito. Sumagot si Suzy, "Kaya pala iyon ang dahilan kung bakit tinawag mo akong magpahinga." Napagtanto niya ang mabuting intensyon ng kapatid. Tumingin si Suzy sa harap na may galit na mukha. "Bakit kailangan pala kang kainisin?" Sigaw niya, marahil iniisip ang grupo ni Seong Hye-ryong at Son Ji-gyeom o ang mapanganib na sitwasyon na kinahaharap ng kapatid niya. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga estudyante na nagtitipon, nag-uusap ng palihim. "Oh, bike Suzy." May ilan sa grupo ang nakilala si Suzy at tinawag siya. Ang pagdating ni Suzy dito ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Tumingin si Suzy sa grupo na may pagkabigla at pagkalito. "Ano to?" tanong niya sa sarili, hindi maintindihan kung bakit maraming tao ang nagtipon at bakit ganoon ang tingin nila sa kanya. Maaaring ito ay tanda ng isang mahalagang pangyayari na nangyayari o malapit nang mangyari. Sa gitna ng grupo ng mga estudyante, may isang tao na masiglang sumigaw, "Dumating DC Den Reina." Ang mga salitang ito ay tumutukoy kay Suzy bilang isang espesyal na titulo, na nagpapakita ng kanyang mahalagang posisyon o paghanga sa paaralan. May isa pang sumigaw sa grupo, "Uy, layo kayo ng daan." Nililinis nila ang daan para makadaan si Suzy. Ngunit may isang estudyante na mukhang inis, "Ano ba iyan? Huwag naman kayong istorbo." Ipinapakita nito na hindi lahat ay tinatanggap ang pagdating ni Suzy. Tiningnan ni Suzy ang grupo na humaharang sa kanya, may matatag na mukha. May isa pang estudyante ang nagsabi, "Kailangan na nating itaboy sila." Napagtanto nila na masyadong siksikan ang grupo at ang tanging paraan para makausad si Suzy ay ang alisin sila. May isa pang tumingin sa unahan, doon. Sikip na sikip. Mukhang mahirap para kay Suzy na makagalaw. Naipit si Suzy sa gitna ng grupo, hindi makausad. Wala na talagang paraan ngayon, iniisip niya, napagtanto ang kasalukuyang sagabal. Siksikan ng grupo sa paligid na parang pader na pisikal. Naiinis si Suzy sa pagdagsa ng tao. "Ah, sandali lang ni." Sabi niya.
Youth, RFE. Mga mahihinang ungol ang narinig, nagpapakita na siya ay naipit. Sino ba ang humipo sa akin? Galit niyang sabi, ayaw niyang madikit. Sinubukan ni Suzy na makawala sa grupo, ngunit hindi nagtagumpay. Hindi ako makausad, sigaw niya sa pagkabigo. Tiningnan niya ang mga tao sa paligid, may hamon na tono, sige, kayo na lang ang mag-enjoy. Mukhang may ibang plano na siya. Bigla siyang nagbago ng direksyon. Dito ako tatawid, sabi niya, nagturo sa ibang direksyon. Babalik ako sa lugar na iyon, tiniyak niya, nagpapakita na hindi siya susuko at hahanap ng ibang daan papunta sa kanyang layunin. Tumakbo si Suzy sa pasilyo ng paaralan. Tiningnan niya ang paligid na may pagkabigla. Saan nawala ang mga bata? Tanong niya sa sarili, napansin ang walang tao sa pasilyo. Hindi ito karaniwan, lalo na kung may mahalagang pangyayari. May lumabas na guro o kawani ng paaralan, tumingin sa relo na may pagkalito. Malapit na ang oras ng klase. Bulong niya. Esan. Nagulat siya nang makita ang bakanting pasilyo. Mabilis na tumakbo si Suzy pasulong, sumigaw, tabi. Nagmamadali siya at ayaw may humarang. Nagulat ang guro o kawani ng paaralan nang makita si Suzy na tumatakbo. Sinubukan ng guro o kawani na pigilan si Suzy. Hoy, hindi ba dapat nasa klase ka na sa oras na ito? Saan ka pupunta? Tanong niya, may halong pagtataka at kaunting galit. Ngunit hindi tumigil si Suzy, patuloy na tumakbo pasulong. Sinubukan ulit siyang pigilan ng guro o kawani, ngunit nakalusot siya. Sumagot si Suzy sa tanong niya ng isang dahilan, pupunta lang ako sa banyo. Ngunit hindi naniwala ang lalaki at mukhang galit. Sino ba ang akala mo ang kausap mo? Galit niyang sabi. Akala mo ba pwede mo akong sabihang tabi? Inuulit niya ang sinabi ni Suzy na may banta sa mukha. Tiningnan niya ang paligid, napansin ang kakaibang pagkawala ng mga estudyante, nasaan na ang iba. Bumaling si Suzy sa lalaki na may malamig at bahagyang mapanuyang tingin. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya ng maihamon. Nagulat at na-confuse ang lalaki sa ugali ni Suzy. Niya ng isang dahilan, pupunta lang ako sa banyo. Ngunit hindi naniwala ang lalaki at mukhang galit. Sino ba ang akala mo ang kausap mo? Galit niyang sabi. Akala mo ba pwede mo akong sabihang tabi? Inuulit niya ang sinabi ni Suzy na may banta sa mukha. Tumingin siya sa paligid, napansin ang kakaibang pagkawala ng mga estudyante, nasaan na ang iba? Bumaling si Suzy sa lalaki na may malamig at bahagyang mapanuyang tingin. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya ng maihamon. Nagulat at na-confuse ang lalaki sa ugali ni Suzy. Nagpatuloy si Suzy, mababa at may kahulugan ang boses. Ginoo, matulog ka muna. Nagbago ang kulay ng mukha ng lalaki, puno ng galit at takot. Napagtanto niya ang intensyon ni Suzy. Gago gile, sigaw niya. Sobrang mabait pa ako dati. Ipinapahiwatig nito na dati siyang naging mahinahon kay Suzy o sa isang taong konektado sa kanya, at ngayon nagsisisi siya. Bumagsak ang lalaki sa sahig, hindi gumagalaw. Ipinapakita ng visual at tunog na isang malakas na suntok ang tumama sa kanya. Nakatayo si Suzy, tinitingnan siya ng kalmado. Tinanong niya nang walang pakialam, ayos lang ba to? Lumakad si Suzy palayo, iniwan ang lalaki na nakahiga sa sahig. Siya ay sumagot sa tanong ng sarili niya o ng isang di nakikitang tao, walang problema. Ipinapakita nito na wala siyang pagsisisi o pag-aalala sa kanyang ginawa. Ang tanawin sa likuran ay ang pader at bakod ng paaralan na nagpapaalala sa lugar ng kanilang pagtatalo. Lumipat ang eksena sa lugar ng pangunahing labanan. Si Baek Soo-hyuk ay nakaharap sa isang grupo ng mga tao, kabilang sina Seong Hye-ryong at Son Ji-gyeom. Nagbigay si Baek Soo-hyuk ng isang malakas na suntok na tumutok sa isa sa mga kalaban. Nagpatuloy si Baek Soo-hyuk sa pag-atake ng may kahangahangang bilis at lakas. Isang sipa, isang suntok, lahat ay eksakto at epektibo. Ang mga visual effect ay nagpapakita ng lakas ni Baek Soo-hyuk na para bang ginagamit niya ang kakayahan niyang kipagpasok sa isip nang hindi sinasadya. Patuloy na pinipigil ni Baek Soo-hyuk ang kanyang mga kalaban. Iniiwasan niya ang mga atake at mabilis na bumabawi. Bawat galaw ay nagpapakita ng kahusayan at pambihirang lakas. Nakatanaw si Daegun sa laban, may malalim na pag-iisip sa mukha. Bulong niya, hindi niya kayang kontrolin ang pagpasok sa isip ayon sa gusto niya. Napagtanto ni Daegun na si Baek Soo-hyuk ay nakikipaglaban gamit ang instinct,
hindi sa sinasadyang kontrol sa kanyang kakayahan. Nagbigay si Baek Soo-hyuk ng isang desisibong atake, diretso sa mukha ng kalaban. Isang malakas na suntok na nagdulot ng matinding epekto ng banggaan. Papalapit na sa pinakamakabibinging bahagi ang laban. Ano ni? Sabi niya, na parang inuugnay ang kakayahan ni Baek Soo-hyuk sa kasalukuyang pangyayari. Kung ganoon ang laban na ito, hindi niya tinapos ang pangungusap na nagpapahiwatig na maaaring magkaroon ng hindi inaasahan o kakaibang resulta ang laban dahil sa kakayahan ni Baek Soo-hyuk. Patuloy na naglalabas si Baek Soo-hyuk ng malalakas na atake, pinipigil ang kalaban. Ang suntok niya ay tumama na nagdulot ng pagkahilo sa kalaban. Hindi dapat maliitin ang lakas ni Baek Soo-hyuk sa estado ng ki pagpasok sa isip. Patuloy na pinagmamasdan ni Daegon at nagbibigay ng komento. Walang saysay pa rin. Sabi niya, marahil tungkol sa mga pagsisikap ng kalaban laban sa lakas ni Baek Soo-hyuk o tungkol sa hindi pagganap na kontrol ni Baek Soo-hyuk sa kanyang kakayahan. Mabilis na gumagalaw si Baek Soo-hyuk, iniiwasan ang mga atake at agad na bumabawi. Bawat galaw ay nagpapakita ng kahusayan at pambihirang lakas. Nakikipaglaban siya gamit ang instinct, sinasamantala ang kanyang buong kakayahan. Sa gitna ng mga nanonood ng laban, may isang tao na nagulat at nagsalita, alam malakas Daegon. Kinilala niya ang lakas ni Daegon. Pero paano naman nakakaya niyang taluin isang taong ganun kataas? Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigla na kayang talunin ni Daegon ang isang kalaban na may malaking pangangatawan na nagpapalakas ng impresyon sa pambihirang lakas ni Daegon. Isa pang tao sa karamihan ang nagpakita rin ng pagkagulat, napakabakit ng pangyayari, parang pinipikit lang Benz, daliri lumilipad din bola ng bakal. Gumamit siya ng matinding paghahambing upang ilarawan ang lakas ni Daegon na nagpapakita na ito ay lampas sa normal. Isa pang tao sa karamihan na tila may kaalaman ay nagbigay ng detalye, Dennis bigat dinekon Daegon is 88 Nabasagi AKS-EDV record ng AV mag-aaral. Ibinunyag niya ang bigat ni Daegon at pagkatapos ay nagtaka, bakit din higihi? Paglipat niya ng paaralan, tumaas din bigat niya. Ganitong maikling panahon lang. Sinusubukan niyang hanapin ang paliwanag sa biglaang lakas ni Daegon. Lumipat ang eksena kay Suzy na mabilis na tumatakbo sa pasilyo. Yes and sige dance ginagawa din ni Chonsim Senpei. Tanong niya sa sarili na parang hinahanap niya si Chonsim at hindi maintindihan kung bakit wala ito o may ginagawa na kakaiba. Nagpatuloy si Suzy sa pagtakbo, may determinadong anyo. Mabilis siyang gumagalaw na parang nagmamadali papunta sa isang lugar. Patuloy pa rin si Suzy sa pagtakbo. Ang mga visual effect ay nagpapakita ng kanyang mabilis na kilos. Papunta siya sa kanyang layunin, maaaring sa lugar kung saan nakikipaglaban ang kanyang kuya o kung saan naroroon si Chonsim. Lumalawak ang radius ng laban. Sabi niya, napapansin ang lawak ng epekto ng labanan sa pagitan ni Baek Soo-hyuk at ng kalaban. Unti-unting lumiliit ang ligtas na lugar ni Senpei Chonsim. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Chonsim na tila malapit sa lugar ng labanan. Kaya tinatantiyan niya ang direksyon ng kanilang atake para makaiwas. Ipinaliwanag niya ang kilos ni Chonsim na nagpapakita na sinusubukan niyang umiwas sa panganib. Isa pang tao ang napailing na nagsabi, nilalaro niya ang kanyang buhay. Ipinapakita nito ang panganib na tinatanggap ni Chonsim sa pagiging malapit sa labanan. Patuloy ang matinding labanan sa pagitan ni Baek Soo-hyuk at ng kalaban. Nagbigay si Baek Soo-hyuk ng isang malakas na atake na nagdulot ng matinding epekto ng banggaan. Hindi mapipigilan ang lakas niya sa estado ng ki pagpasok sa isip. Isa pang tao sa karamihan na tila kaibigan ni Chonsim ay nagsalita ng may pag-aalala, pero kung tatakbo siya ngayon sa pagitan nila papalabas. Tumingin siya kay Chonsim na nagsisikap na gumalaw. Parang tumatakbo siya sa gitna ng 8 linya ng trapiko. Gumamit siya ng matinding paghahambing upang bigyang diin ang panganib na kinahaharap ni Chonsim. Nagpatuloy ang lalaki sa pagpapahayag ng kanyang pag-aalala, kung matamaan siya, mamamatay siya. Napagtanto niya na ang isang atake na nagkakalat mula sa laban ay maaaring magdulot ng kamatayan kay Chonsim. Ito ang kalagayan ni Senpai Chonsim ngayon. Kanyang pinagtibay na binibigyang diin ang panganib na kinahaharap ni Chonsim. Lumitaw si Suzy, may determinadong mukha. Sumigaw siya, kailangan natin siyang iligtas. Hindi niya kayang manatiling nakatayo lang habang nanganganib si Chonsim.
tumakbo siya papunta kay Chonsim kahit na may panganib. Kasabay nito, may isa pang sumigaw, Senpai Chonsim. Sila ay nagsisikap na magbigay babala o tumulong kay Chonsim. Isa pang tao sa karamihan, na tila kaibigan ni Chonsim, ay tumingin sa kanya nang may pag-aalala, nasa bitag siya. Napagtanto niya na nahihirapan si Chonsim na makalabas sa delikadong lugar. Habang sinusubukan ni Chonsim na umiwas, patuloy ang matinding labanan sa pagitan ni Baek Soo-hyuk at ng kalaban. Naglalabas sila ng malalakas na atake na nagdudulot ng epekto ng banggaan at pagyanig. Napakalapit ni Chonsim sa sentro ng labanan. Lumitaw si Bae Yowul, ang lalaki na may pilak na buhok, at niyakap si Chonsim, hinila siya palabas ng delikadong lugar. Ang mabilis at matibay na kilos niya ay nakaligtas kay Chonsim mula sa kapahamakan. Mahigpit na niyakap ni Bae Yowul si Chonsim, may malalim na pag-aalala sa mukha. Si Chonsim, na bagong nakaligtas sa panganib, ay tumingin sa kanya at sumigaw, Yowul. Tinawag niya ang pangalan niya na nagpapakita ng malapit na relasyon nila. Tinanong ni Bae Yowul, Chonsim, ayos ilang gise. Masakit di sa'yo. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Chonsim. Dalawang lalaki sa karamihan ang nanood sa eksenang iyon na may gulat sa mukha. Isa sa kanila ay sumigaw, iyon Yowul ng Tihing Winsoy. Nakilala niya ang lalaki na may pilak na buhok at ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya nangangahulugan din. Hindi niya tinapos ang pangungusap na nagpapahiwatig na ang pagdating ni Bae Yowul ay may mahalagang kahulugan at maaaring may kaugnayan sa Tihing Winsoy, isang kapangyarihan o organisasyon. Lumitaw si Hanam Bae, ang lalaking may salamin, sa bubong, pinagmamasdan ang laban mula sa taas. Ang kanyang anyo ay kalmado, ngunit matalim ang mga mata, na nagpapakita na maingat niyang sinusubaybayan ang lahat ng nangyayari. Malapitan ang mukha ni Hanam Bae. Nagsalita siya, na may malakas na tinig, Hanam Ise. Ipinakilala niya ang sarili o tinawag siya ng iba, na nagsasaad ng opisyal na pagpasok niya sa kwento. Dalawang lalaki sa karamihan na nanonood ng laban ay nag-uusap tungkol sa pagdating ni Bae Yowul. Isa sa kanila ay nagsabi, bakit PC gustong makipag-isa si Nguyen So Iglefi Baek at Hyo? Nagbigay siya ng isang nakakagulat na hinuha, na inuugnay si Bae Yowul kay Baek Soo-hyuk, posibleng kapatid ni Baek Soo-hyuk o isang mahalagang tauhan, at sa organisasyong Tihing Winsoy. Ang isa pa ay sumagot ng may pag-iisip, kung ganoon ang pustahan, ako ang panalod. Parang naglagay siya ng taya sa kinalabasan ng laban at naniniwala na ang pagdating na ito ay makakatulong sa kanya. Ngunit nagdagdag siya, pero hindi DTIK isang labanan lang, kung ganon hindi DTIK makatwiran. Napagtanto niya na hindi na patas ang laban. Nagpatuloy ang lalaki sa pagsasalita, ipinagtanggol ang reputasyon ng T4 na General E. Hindi sila yung ACI ng DKDF ng aapi ng mahina. Kanyang pinagtibay na ang P4 na General ay hindi mga duwag. Lumingon siya sa laban, kung magpapatuloy ding laban ng ganito, inaasahan niya ang resulta base sa kasalukuyang pangyayari. Sa laban, si Baek Soo-hyuk ay naglunsad ng isang malakas na atake na nagpatumba sa kalaban. Ang mga visual effect ay nagpapakita ng nakahihigit na lakas ni Baek Soo-hyuk. Nagpatuloy ang lalaki sa gitna ng tao, espera diti iyon ni Hiakin. Ipinapakita nito na siya ay tumaya sa panalo ni Baek Soo-hyuk. Nagpatuloy si Baek Soo-hyuk sa pag-atake, hindi binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na makipaglaban. Ang suntok ay tumama ng malakas, nagdulot ng malakas na epekto ng banggaan. Lubos na nadomina ni Baek Soo-hyuk ang kalaban. Naglunsad siya ng sunod-sunod na mga atake na hindi na makasagot ang kalaban. Ang lakas at bilis ni Baek Soo-hyuk sa estado ng pagpasok sa isip ay hindi kapanipaniwala. Pinagmamasdan ni Hanam Bae ang laban mula sa bubong, may malalim na pag-iisip sa mukha. Sabi niya, Yindis malakas isti say kon Daegon. Ipinapakita niya ang pagkabigla sa lakas ni Daegon. Hindi akalaing hahigit siya Griffy Baek at Hyo. Inihambing niya si Daegon kay Baek Soo-hyuk at napagtanto na mas malakas si Daegon na labas sa kanyang inaasahan. Hindi ikidang inasahan ni. Inamin ni Hanam Bae ang kanyang pagkabigla. Tumingin si Hanam Bae pababa, kung saan may isang matipuno at malakas na lalaki na nakatayo. Tinawag niya ito o mawang huli. Ang palayaw na ito ay nagpapakita ng hindi masyadong seryosong relasyon sa pagitan nila ni Hanam Bae. Lumingon ang matipuno na lalaki kay Hanam Bae.
Tinanong ni Hanambae, kumusta di? Gusto niyang malaman ang kasalukuyang kalagayan. Sumagot ang matipuno na lalaki, hindi itapos lang ilaban, Dayuse. Kinumpirma niya na nagpapatuloy pa ang labanan. Sabi ni Hanambae na may bahagyang pag-aalinlangan, medyo nahuli ede. Ipinapakita nito na inaasahan ni Hanambae na dumating siya ng mas maaga. Say nahuli ede. Ipinapakita nito na inaasahan ni Hanambae na dumating siya ng mas maaga. Ipinaliwanag ng matipuno na lalaki ang dahilan ng kanyang pagka-late kay Hanambae, nakasalubong Dengi isang daan papunta dito. Nakilala niya ang isang tao na naging dahilan ng kanyang pagka-late. Nagpatuloy si Hanambae sa pagmamasid sa laban at nagsabi, hindi this napapalaban yan nanalo, malinaw this nangunguna kon Daegon. Inamin niya ang dominasyon ni Daegon sa laban. Dagdag pa niya na may malalim na pag-iisip, titigilan ni AC lang Dens panonood, kung ganito lang Dens patuloy. Nagpatuloy si Hanambae, may pag-aalala sa mukha, Den Jumryong AC pinangunahan niya bike at Hyuknisi. Magiging magulo na Yuse. Nangamba siya na kung magpapatuloy si Daegon sa panalo at magdulot ng kaguluhan, maaapektuhan nito ang Jumryong, ang paaralan o organisasyong pinamumunuan ni Baek Suhyuk. Nagpatuloy ang matinding laban. Naglunsad si Baek Suhyuk ng malalakas na suntok na tumama, na nagdulot ng pagkahilo sa kalaban. Patuloy na nadomina ni Baek Suhyuk ang kalaban. Palihim siyang umiwas at sumasalakay ng tuloy-tuloy, ipinapakita ang kahangahangang lakas at bilis sa estado ng pagpasok sa isip. Napabagsak ang kalaban ni Baek Suhyuk, nahulog sa sahig. Nakatayo si Baek Suhyuk, may matatag na ekspresyon. Napabagsak niya ang isa pang kalaban. Ang matipuno na lalaki ay nakatayo sa tabi ni Hanambae, nakatingin sa laban ng may pagkabigla. Talagang sambit niya. Mawawalan isi ng panalo Danguhari ng Jumryong. Ipinapakita niya ang pag-aalala tungkol sa kapalaran ng ihari ng Jumryong maaaring si Baek Suhyuk o ibang lider sa lakas ni Daegon. Lumingon ang matipuno na lalaki kay Hanambae at tinanong, pati Dai Suzy. Tinanong niya tungkol kay Suzy. Napabuntong hininga si Hanambae. May bahagyang pagod o kawalang malay sa kanyang mukha. Lumitaw si Suzy, may gulat at pagkalito sa mukha. Tiningnan niya si Hanambae at ang matipuno na lalaki. Ipinaliwanag ng matipuno na lalaki, natae ko siya kaya dinala siya dito. Natae ko niya si Suzy at dinala siya rito. Tinanong ni Suzy nang may pagkalito, Deng sinabi ninyo. Hindi niya alam ang pinag-uusapan nila. Nagpapatuloy ang laban. Naglunsad si Baek Suhyuk ng isang malakas na atake na nagdulot ng pagkahilo sa kalaban. Nakikipag-usap si Daegon kay Hijun. Tinanong ni Daegon, kailan Dai nagpasok isip. Hindi pa niya napapansin kung kailan niya nagamit ang kakayahan. Sumagot si Hijun ng kalmado, hindi malinaw Ipinapahiwatig niya na halatang halata ang pagpasok sa isip ni Daegon. Nagpatuloy si Hijun sa pagtatanong, hindi naisip nararamdaman Nagulat siya na hindi napapansin ni Daegon ang sariling kakayahan. Ipinaliwanag ni Hijun kay Daegon ang tungkol sa kakayahan niyang ipagpasok sa isip. Kapag kalaban malakas sabi niya, tinutukoy ang kondisyon para ma-activate ang kakayahan. Tinutulungan ni Hijun si Daegon na mas maintindihan ang potensyal ng kanyang sariling lakas. Nagpatuloy si Hijun sa paliwanag. Napapasok isip hindi mananalo, sabi niya, inilalarawan ang estado. Ipinaliwanag ni Hijun kay Daegon ang tungkol sa kakayahan niyang ipagpasok sa isip. Kapag kalaban malakas sabi niya, tinutukoy ang kondisyon para ma-activate ang kakayahan. Tinutulungan ni Hijun si Daegon na mas maintindihan ang potensyal ng kanyang sariling lakas. Nagpatuloy si Hijun sa paliwanag. Napapasok isip hindi mananalo, sabi niya, inilalarawan ang estado ng isip kapag lumalabas ang kakayahan. Ito ay kapag nararamdaman ni Daegon na siya ay napapabagsak at ang instinct ng kaligtasan ay gumigising. Tumingin si Hijun kay Daegon ng seryoso. Ngunit sabi niya, nagbigay ng dramatikong saglit bago ibigay ang mahalagang punto. Nagpatuloy si Hijun, may diin sa salita, kailangan manalo. Nagbibigay siya ng lakas ng loob kay Daegon,
gusto niyang huwag sumuko kahit gaano kalakas ang kalaban. Kasabay nito, lumitaw si Suzy sa malayo, may pag-aalala sa mukha at sumigaw, "Kuya." Tinatawag niya si Dagon, marahil dahil sa pag-aalala o nais ipabatid ang isang bagay. Malapitang kuha sa mukha ni Baek Soo-hyuk. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, nagpapakita ng matinding konsentrasyon. Nasa estado siya ng ki pagpasok sa isip, handang harapin ang anumang hamon. Naglunsad si Baek Soo-hyuk ng isang malakas na atake na nagdomina sa kalaban. Tumama ang sipa na nagpatumba sa kalaban. Nagpatuloy si Baek Soo-hyuk sa tuloy-tuloy na pag-atake, hindi binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na makasagot. Mabilis siyang kumilos at naglunsad ng mga eksaktong suntok. Sa gitna ng mga nanonood, 3 lalaki ang nakatingin ng may pagkabigla. Hindi nila matanggap ang lakas at bilis ni Baek Soo-hyuk. Nakatingin pababa si Hanam Bae at ang matipuno na lalaki. Nanatiling kalmado si Hanam Bae habang ang matipuno na lalaki ay nagulat. Lumipat ang eksena kay Suzy na nakatingin sa laban ng may pag-aalala at takot. Nakatayo si Baek Soo-hyuk nakaharap sa kalaban. Parang naghahanda siya sa huling suntok. Malapitang kuha sa mukha ni Baek Soo-hyuk. Nakatingin siya ng diretsyo, may matatag na determinasyon sa mga mata. Lumitaw ang salitang pingayon na nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali na malapit nang mangyari. Lumitaw ang isang matipuno at malakas na lalaki, may makapangyarihang aura. Tiningnan niya si Baek Soo-hyuk at tinanong, "Pasok may isip." Napansin niya ang espesyal na estado ni Baek Soo-hyuk at tila nagulat o naghahamon. Ang pagdating niya ay nagpapahiwatig ng isang bagong kalaban, mas malakas para kay Baek Soo-hyuk. Sa harap ng gate ng paaralan, may isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na bestida ang lumitaw. Ang nakasulat ay, dinadala nila Geng si paaralan para magdulot ng gulo. Isang matandang lalaki, na tila isang tao mula sa paaralan, ay sinubukang pigilan at sinabi, "Heto, hindi pinapayagan Geng dayuhan pumasok paaralan." Isang lalaki mula sa grupo ng itim na bestida ang sumagot ng bastos, "Lumayas lumang lalaki." Eksena sa loob ng silid-aralan. May ilang mga kaklase na nakaupo at nag-uusap-usap. Naghahanap sila ng isang tao, may nagtatanong, "Saan?" at may sumagot, "Dito wala." Sa ilalim ng larawan ay may impormasyon na ginagalugad nila Gens paaralan para hanapin ni Baek Soo-hyuk. Sa loob ng silid, may isang kaklase na natutulog na nakayuko sa mesa. Isang kaklase ang nakakita nito at nagpakita ng pagkabigla, pero natutulog siyan. Isang grupo ng mga kaklase ang nakatayo at nakatingin, may mga mukha na hindi natuwa. May isang tumawag sa isang tao na, "Tanga." Ang isa pa ay nagtanong, "Di." Nagkumpirma sila sa isa't isa, hindi siya. Bumalik sa eksena sa loob ng silid kasama ang grupo ng mga nakasuot ng itim na bestida. Ang pinakamatabang lalaki sa grupo ay nagsalita ng may pang-iinsulto. Sobrang masipag ng pag-aaral niya, desi huli magiging basura lang bata. Isang kaklase malapit doon ang nagsabi ng palihim, naglalabas desi yung tanga dihesi. Ang matabang lalaki na nakasuot ng itim na bestida ay sumigaw ng galit, "Lumabas dito." Malinaw na naghahanap siya ng isang tao at nagdagdag ng isang pang-iinsulto, yung ayawan ayos ayos ng buhok. Si Soo-hyuk, nakasuot ng itim na bestida, ay nakatayo sa tabi ng matabang lalaki. Ang matabang lalaki ay tila nagsisimulang magsalita. Tumingin si Soo-hyuk ng diretsyo na may malamig na tingin. Tinanong ng matabang lalaki, "Di." Si Soo-hyuk ay nagpakawala ng isang malakas na suntok na tumama sa isang kaklase. Tanong, "Sino si?" Ang kaklaseng tinamaan ay natumba, bumangga sa mga mesa at upuan sa paligid, nagdulot ng kaguluhan. Ang ibang mga kaklase ay tumingin sa eksena na may takot sa mukha. Ang grupo ng mga nakasuot ng itim na bestida ay nakatayo sa gitna ng silid-aralan, tumitingin sa paligid. Isa sa kanila ang nagsabi ng may pagkabigla, marahil hindi inaasahan, dumating sila paaralan ni. Si Soo-hyuk, nakasuot ng itim na bestida, ay nakatayo sa loob ng silid-aralan. Tinitingnan niya ang paligid at sinabi, silid-aralan. Nakikipag-usap si Soo-hyuk sa kanyang grupo ng mga nakasuot ng itim na bestida. Sinasabi niya tungkol sa mga kaklase, lahat sila isay masipag mag-aral para maayos buhay, hindi katulad ng kayo. Ang matabang lalaki sa grupo ng itim na bestida ay tila nagulat o nainis, tanong, "Di." Isa pang miyembro ng grupo ang nagtanong din, "Bakit?"
Si So-hyuk ay agad na kumilos. Inatake niya ang isang tao sa grupo ng itim na bestida. Nagpatuloy si So-hyuk sa pag-atake, nagbigay ng malalakas na suntok sa grupo ng mga nakasuot ng itim na bestida. Eksena ng kaguluhan sa loob ng silid-aralan. Si So-hyuk ay nakikipaglaban sa maraming tao na nakasuot ng itim na bestida ng sabay-sabay. Pinukol niya ang isang tao, habang ang iba ay umaatake rin sa kanya. Maraming mga nakasuot ng itim na bestida ang nakahiga sa sahig ng silid-aralan, tila natalo na ni So-hyuk. Si So-hyuk ay nakatayo ng matatag sa gitna ng eksenang iyon. Ang mga mukha ng ilang kaklase ay puno ng pagkabigla. Sila ay nanonood sa laban ni So-hyuk laban sa grupo ng mga nakasuot ng itim na bestida. Dalawang lalaki na nakasuot ng itim na bestida ay nakahiga sa sahig, tila hinihila ang isa't isa o sinusubukang bumangon, ngunit hindi nagtagumpay. Nagpatuloy si So-hyuk sa pakikipaglaban. Pinoproseso niya ang mga natitirang tao sa grupo ng itim na bestida, pinapalaya sila. May isang tao na naiisip bakit ganito kalakas dan giingay? Ang mga salitang ito ay lumitaw kasabay ng larawan ng isang tao na nakatingin sa direksyon ng ing. Isang grupo ng mga kaklase ang nakatayo at nakatingin kay So-hyuk. Isa sa kanila ang tumawag sa kanya, Big Hyuk. Isa pang tao sa grupo ang nagtanong, Dik din nangyari. Isang kaklase ang humarap kay So-hyuk. Sinabi niya ng galit, bakit pinapasok si paaralan para magdulot ng gulo? Nagpatuloy siya sa pagsisi kay So-hyuk, dahil nasa panganib dan lahat. Si So-hyuk ay sumagot ng malamig, hindi gaya magpapahayag gangster yan. Ang kaklaseng iyon ay tumugon ng matindi sa sinabi ni So-hyuk, gangster. Ulitin ni iyan. Nagpatuloy siya sa pagbatikos kay So-hyuk, dahil na isama Chonshim gulo death den gagawin. Sumagot si So-hyuk tungkol kay Chonshim, huwag kang mag-alala, hindi siya malapit dito. Nagdagdag pa siya, suko dahil Chonshim nagpapaligid ng almusal. Hinulaan ni So-hyuk ang kinaroroonan ni Chonshim, siguro nasa kantin siya ngayon. Tumingin si So-hyuk sa kaklase at sinabi, binabago ang paksa, maliban iyon. Pinagbantaan niya ang kaklase, huwag kang gumawa ng gulo huwag gawing mapanganib din paaralan. Ipinahayag din ni So-hyuk ang kanyang pag-aalala para sa iba. Kung ganito, maaaring maabala din estudyante dito. Isang kaklase, na tila ang nakasuot ng salamin mula sa mga naunang kabanata, ay nagsalita. Tinanong niya si So-hyuk, na parang tinutukoy ang kanyang kapatid na babae. Susunod taon, parang papasok din, kapatid si paaralan, naive. Pagkatapos, nagtanong siya ng seryoso. Palagay ayos mag-aral din kapatid ganitong mapanganib lugar. Nagpatuloy ang kaklaseng may salamin sa pagsusuri ng sitwasyon. Sinabi niya tungkol sa grupo ng mga nakasuot ng itim na bestida, parang isang organisasyon ng krimen kamakailan lang. Nagbigay siya ng dagdag na impormasyon, narinig dengi organisasyong maraming miyembro mula sa paaralan ng Bongyon. Sa huli, inilalahad niya ang gawain nila, sila nagpapatakbo ng proteksyon naniningil ng pera. Tinanong ng kaklaseng may salamin ang isa pang kaklase, na tila mataba, tungkol sa lokasyon ng organisasyon, alam kung saan din kanilang opisina. Sumagot ang matabang kaklase, tabi ng paaralan ng Bongyon. Tinanong ng kaklaseng may salamin ang layunin ng tanong, bakit di itinanong? Tumingin ang kaklaseng may salamin kay So-hyuk at sinabi tungkol sa kanyang responsibilidad. Kasalanan pagdala nila dito nagdulot ng problema. Linaw niyang sinabi ang kanyang hangarin, para hindi maulit Tumitig ng diretsyo ang kaklaseng may salamin at sinabi ng may determinasyon, kailangan kong punasin sila. Sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan, si Yeol, na may kapansin-pansing pilak na buhok, ay nakatayo kasama sina Nambea at So-hyuk, na may matalim na mga mata. Si Yeol, na tila leader, ay lumapit sa harapan. Ang tensyon ay bumalot habang nakatitig siya sa walang laman, na parang gumagawa ng isang mahalagang desisyon. Ang mga bulong ay lumitaw, walang tunog, tutuluyan mag-iisa ililang gise. Ang atmosfera ay parang naging makapal, nagpapahiwatig ng isang hindi maiiwasang pagtatalo, na nakatuon kay Yeol. Ang sumunod na eksena ay nagpapakita ng mas malinaw na pagtatalo.
Si Nambea, na may salamin, na may mukha ng pagkabigla at bahagyang pang-iinsulto, ay tumingin sa kalaban. Sa tabi niya, maaaring si Manho o iba pa, ay nakangisi, tila sinusuri ang sitwasyon. Lumitaw ang teksto, na parang isang matalim na puna para sa kalaban, Jens taong Eki ay sobrang mahilig ikilaban. Pagkatapos, lumipat ang tingin ni Nambea sa grupo sa harap, tanong na walang sagot sa katahimikan, kayo gise. Ang hamon ay inilabas ni Nambea. Ngayon, si Yeowul ay lumingon at umalis, tila nagpasya na sa huling desisyon para sa grupo. Si Nambea, Soohyuk, at ang iba pa ay tumingin sa kanya, may komplikadong mga mata. Lumitaw ang salita, na parang isang hindi gustong pagkakasundo o isang planong nakalatag, sondan ifi lang siya. Ang mas malawak na tanawin ay nagpapakita na sila ay nasa loob ng kampus ng paaralan. Pagkatapos, isang ibang pag-iisip ang lumitaw, puno ng taktika, marahil mula kay Nambea o Yeowul, makakatulong Eki para kaligtasan ng lahat di paaralang A. Ang layunin ng pagtatalo ay tila hindi lamang para sa kanilang sarili. Ang desisyon ay ginawa na, nagsimula silang kumilos. Isa sa grupo, na tila si Manho na may pulang buhok, ay ngumiti ng may kahulugan, iniunat ang katawan na parang naghahanda para sa labanan. Sinabi niya, magiging masaya, T. Ang kasabikan na may halong panganib ay malinaw sa kanyang mga mata. Si Yeowul, na may seryosong mukha, ay sumagot, sige. Pagkatapos, isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan, tanawin natin kung if nangyari. Sila ay papasok sa isang hindi tiyak na sitwasyon, ngunit puno ng pangakong drama sa pangunguna ni Yeowul. Ang 5 lalaki, kabilang sina Yeowul, Nambea, Manho, at Soohyuk, ay sabay-sabay na naglalakad ng matatag. Ang larawan mula sa itaas ay nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at determinasyon habang sabay silang sumusulong. Lumitaw ang teksto na nagpapatunay sa kanilang direksyon, tuloy din 5 AE papunta ay si opisina para ayusin din usapin. Malinaw na ang destinasyon at isang pag-aayos ang naghihintay sa kanila. Lumipat ang eksena sa isang gusali, tila isang lugar ng trabaho o isang pasilidad ng paggawa. Lumilitaw ang mga salitang Koreano at mga teknikal na simbolo sa pader na nagbibigay ng pakiramdam ng isang malamig na industrial na kapaligiran. Biglang sumagi sa isip ang isang kaisipan, parang isang tanong o obserbasyon mula sa isang tagamasid habang tinitingnan ang mga ginawa ng grupo. Ngayong naisip napakadeliryoso ng gawaing iyon. Ang katahimikan ng paligid ay lalo pang nagpapatingkad sa nakatagong panganib na kinahaharap ni Yeowul at ng kanyang mga kasama. Nasa loob ng isang silid sina Nambea at isa pang tao. Si Nambea ay nagsisindi ng sigarilyo, ang kanyang mga mata ay malalim ang pag-iisip. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala habang lumilitaw ang mga salita, dahil hindi naman alam kung sandata salbahing iyon. Tumitindi ang kaba ng kanilang matanto na maaaring mas malaki ang banta kaysa sa inaasahan. Pagkatapos, isang tao, marahil si Yeowul o si Soohyuk, ang nagsalita, tila sinusubukang magpakalma o magbigay ng payo, guys. Biglang sumiklab ang karahasan. Isang lalaki, maaaring si Soohyuk o isa pang miyembro ng grupo, ay biglang naitaboy sa sahig ng malakas. Yumanig ang sahig sa epekto. Isang babala ang sumigaw, puno ng pagmamadali sa gitna ng katahimikan, lumayo kayo lahat. Nagsimula ang kaguluhan. Lumitaw ang isa pang obserbasyon na binibigyang diin ang hirap ng sitwasyon na kinahaharap ni Yeowul at ng iba pa. Eki isati, kailangan nating harapin dens maraming di. Nagsimula ang isang labang hindi patas. Isang malakas na sipa ang ibinato, marahil mula kay Manho, na tumama ng diretso sa mukha ng isang kalaban. Malinaw ang lakas ng suntok sa posisyon at ekspresyon ng taong tinamaan. Lumitaw ang mga salita, puno ng galit at determinasyon mula sa nag-atake o sa kanyang mga kasama. Salbahe. Matindi ang labanan at buong puso ang pakikipaglaban ng mga miyembro ng grupo ni Yeowul. Eksena pagkatapos ng labanan. Isang lalaki ang nakahandusay sa sahig, hindi gumagalaw. Nakatayo si Yeowul, nakatingin pababa na may malamig at walang ekspresyong mukha. Lumitaw ang mga salita, puno ng misteryo, na nagpapahiwatig ng isang panganib na mas malaki pa kaysa sa nangyari, ngunit dens pinakapanganib. Pagkatapos ay may isang pagtanggi, parang babala mula kay Yeowul tungkol sa mas nakakatakot pa, hindi iyon.
Bumalot ang katahimikan, tanging tensyon at pakiramdam ng mas malaking banta ang nananatili, na lampas sa katapusan ng labanan. Sa isang madilim na pasilyo, lumitaw ang matipuno at matatag na anyo ni Soo-hyuk. Nakakatayo siya ng tuwid, ang mga kalamnan ay nangingibabaw sa ilalim ng kanyang damit, ang mga mata ay matatag na nakatingin pasulong. Nasa tabi niya sina Nambea at isa pang tao, nakatuon ang mga mata nila kay Soo-hyuk. Lumitaw ang isang linya na nagpapatunay na nakatuon ang pansin sa kanya, aka Big Hyuk. Tila si Soo-hyuk ang panganib o sentro ng atensyon. Lumitaw ang malapitan na mukha ni Nambea, ang kanyang mga mata ay malamig, tila nagmamasid o nakararamdam ng kakaiba. Lumitaw ang mga salita, inilalarawan ang pagbabago sa atmosfera. Di defident hangin kumpara di karaniwan. Pagkatapos ay bumaba ang eksena, ipinapakita si Nambea at isa pang tao, marahil si Yeol o Manho, na nakatayo, nakatingin kay Soo-hyuk. Ang susunod na linya ay nagpapaliwanag ng dahilan ng pagbabago, nasa estado divi siya ng pagtuon ng buong puso. Pumasok si Soo-hyuk sa isang espesyal na estado ng pakikipaglaban na nagbabago sa lahat ng nasa paligid. Muling lumitaw ang mukha ni Nambea, puno ng pag-iisip at bahagyang pag-aalala. Nakatingin siya sa malayo. Lumitaw ang mga salita tungkol sa kakaibang nangyayari kay Soo-hyuk. Ngunit Denf kakaiba hindi niya nalalaman kung sino Denf kaalisan. Ang pagtuon ng puso ni Soo-hyuk ay tila may kasamang pagkawala ng kontrol na nagiging banta siya kahit sa kanyang mga kaalyado. Sumiklab ang kaguluhan. Si Soo-hyuk, sa estado ng pagtuon ng puso, ay umatake sa lahat ng tao sa paligid, hindi pinipili kung kaibigan o kalaban. Mabilis at malalakas na suntok ang ibinato na nagpapalipad sa mga tao sa iba't ibang direksyon. Palipat-lipat ang mga eksena, ipinapakita ang brutalidad at nakakatakot na bisa ni Soo-hyuk sa pagkawala ng kontrol. Walang tunog, tanging nakamamatay na katahimikan ng karahasan. Isang malakas na paikot na sipa mula kay Soo-hyuk ang naitala. Tumama ang suntok sa isang lalaki na napalayo. Malinaw ang napakalakas na lakas sa kilos at posisyon ni Soo-hyuk. Nasa rurok ng kaguluhan at panganib ang kanyang kalagayan. Ang resulta ng galit ni Soo-hyuk. Isang lalaki ang nakahandusay, hindi gumagalaw sa sahig, malapit sa isang basag na bintana. Naglalakad si Soo-hyuk ng kalmado, parang walang nangyari. Ipinapakita ng eksena ang matinding pinsala na dulot niya sa pagkawala ng kontrol. Nakatayo si Yeol sa harap ng isang grupo ng mga lalaki, ang kanyang mga mata ay matalim at alerto. Naghahanda siyang harapin ang isang bagong banta. Gayunpaman, ang susunod na imahe ay nakatuon kay Soo-hyuk. Ang mga mata ni Soo-hyuk ay kumikislap, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Tila iniipon niya ang lahat ng lakas, naghahanda para sa isang mas malaking bagay. Biglang lumala ang sitwasyon. Lumitaw si Soo-hyuk sa itaas ng eksena, tila siya ay inaatake o matindi ang pagtutol. Sa ibaba, lumitaw si Nambea na may nakakatakot na ekspresyon, sumisigaw ng pangalan ni Soo-hyuk, Big Hyuk. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Pagkatapos ay isang malakas na sigaw ng pagkabahala ang sumunod, kailangan natin siyang pigilin. Lumalampas na sa kontrol ang sitwasyon. Isang panawagan sa pagkilos ang sumigaw agad, pigilin siya ng mabilis. Tunay na panganib si Soo-hyuk na kailangang pigilan. Lumitaw si Nambea ng malapitan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Pinag-uusapan niya ang panganib ni Soo-hyuk sa estado ng pagtuon ng puso, kapag nasa estado Big Hyuk. Hindi madaling pigilin siya di si kanyang galit. Ipinaliwanag niya na sila at ang iba pa ay nagsikap, apat kami sabay-sabay lumusog. Ngunit ang resulta ay masama, pagkatapos niyan, lahat kami nasaktan. Napagtagumpayan ni Soo-hyuk sa pagkawala ng kontrol ang lakas ni Yeol at ng grupo. Umupo si Nambea, marahil nagbabalik tanaw sa nangyari, katabi ng isang babae, marahil ang babaeng nabanggit sa larawan 37. Sinabi niya ng seryoso, noon naunawaan ni Isang mapait na pagkakatanto ang ibinunyag, kapag nasa estado siya ng pagtuon ng puso, napakapanganib niya. Ang pakikipaglaban kay Soo-hyuk sa pagkawala ng kontrol ay nagturo ng mahalagang aral tungkol sa nakakatakot na lakas niya. Isang malakas at malupit na sipa ang ibinato. Ang itim na sapatos ay dumaan sa hangin ng napakabilis, diretso sa target. Nakatuon ang larawan sa purong lakas ng suntok na nagpapahiwatig ng simula o pagpapatuloy ng isang matinding labanan.
Lumawak ang tanawin, ipinapakita si Soo-hyuk na nakasuot ng puting kamiseta, nasa gitna ng aksyon. Malakas ang kanyang suntok, puno ng enerhiya at nakakatakot na konsentrasyon. Sa paligid niya, ang ibang mga tao ay umiwas o nakikipaglaban. Malinaw na nasa matinding estado ng pakikipaglaban si Soo-hyuk. Isang direktang suntok na puno ng lakas. Iwinagayway ni Soo-hyuk ang kamay, ang kamao o siko ay tumama ng malakas sa mukha ng isang lalaki. Ang suntok ay nagdulot ng pag-urong ng ulo ng lalaki. Malinaw na ipinapakita ang brutalidad ni Soo-hyuk sa estado ng kipagtuon ng puso sa sandaling ito. Sa gitna ng kaguluhan ng labanan, gumagalaw si Soo-hyuk ng mabilis na parang hangin, nilalampasan ang mga tao sa paligid. Lumitaw ang mga salita na nagbubunyag ng malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga kilos, isang nakakabahalang katotohanan, ipinagtatanggol din, kapatid di babae. Ito ang nag-iisang dahilan na nagtutulak sa kanyang nakakatakot na lakas at pagkawala ng kontrol. Patuloy na inilalarawan ng mga larawan ang kanyang pagkahumaling sa labanan. Tila siya ay sumusulong o nagpapalabas ng isa pang malupit na suntok. Lumitaw ang mga salita na binibigyang diin ang kalikasan ng estado na ito. Iyon gens nag-iisang layunin, Jeki Eki Defi purong pagtuon ng puso. Ang ipagtuon ng puso ni Soo-hyuk ay hindi para sa sarili, kundi para sa isang nag-iisang, dalisay na layunin, protektahan ang kapatid na babae. Lumitaw ang malapitan na mukha ni Soo-hyuk, ang kanyang mga mata ay puno ng tensyon at bahagyang sakit. Harap-harapan siyang nakaharap sa isa pang tao. Lumitaw ang mga salita na nagpapaliwanag kung ano ang mangyayari kapag ang ipagtuon ng puso ay lumabis, ngunit kapag nalalim difi ng labis Isang babala tungkol sa panganib kapag ang estadong ito ay ganap na namamayani. Patuloy na lumalaban si Soo-hyuk, ang kanyang mga suntok ay malakas na tumatago sa bakod na bakal. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matibay na determinasyon, ngunit may bahagyang bakas ng pagkawala. Lumilitaw ang mga salita na nagkukumpirma sa nakakatakot na kahihinatnan ng paglubog sa estado ng ipagpasok sa isip, mamamatay din iyong katwiran. Lumalaban si Soo-hyuk gamit ang purong instinct, unti-unting nawawala ang kanyang katwiran. Si Daegun, na nakasuot ng itim na bestida, ay lumilitaw sa isang kritikal na kalagayan, tinatamaan ng malakas ni Soo-hyuk. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit napakalakas ng suntok ni Soo-hyuk. Nakatuon ang eksena sa sandaling ibinato ni Soo-hyuk ang desisibong suntok kay Daegun. Ito ang patunay na hindi na kinikilala ni Soo-hyuk ang kaaway o kaibigan kapag nawalan siya ng kontrol. Lumilitaw si Nambea, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at kawalang makapangyarihan habang nasasaksihan ang pangyayari. Tumingin siya kay Soo-hyuk, marahil sa sandaling dinidikitan ni Soo-hyuk si Daegun sa isang sulok. Ang mga salita ni Nambea ay umalinggaw-ngaw, puno ng matinding katotohanan, napapaloob di siya de sulok. Napakadelikado ng kalagayan ni Daegun. Pagkatapos ay lumitaw ang isang negatibong pag-iisip, parang nakadetermina den kapalaran. Malapitang kuha ng masakit at walang magawa na mukha ni Daegun habang tinatamaan. Tumingin siya pataas na may mata ng kawalan ng pag-asa. Ang huling salita ay lumitaw, bilang isang malungkot na konklusyon tungkol sa nakatakdang kapalaran, araghibik, hyuk dihi. Ang kapalaran ni Daegun ay naitakda sa ilalim ng hindi mapigilang lakas ni Soo-hyuk. Isang malakas na suntok, marahil mula kay Soo-hyuk sa estado ng pagpasok sa isip, ang nagpatumba sa isang lalaki, maaaring si Daegun o ibang kaaway. Ang larawan ay nagtatala ng sandali ng epekto, ang tindi ng atake ay malinaw sa posisyon at galaw. Lumalabas ang tanawin mula sa labas, tumitingin sa pamamagitan ng isang bakod na bakal. Lumilitaw ang mga salita, inilalarawan ang bagay na naapektuhan, hindi ihibakod ng pader kundi bakod de bakal. Ipinapakita nito ang pambihirang lakas ni Soo-hyuk o ang labanan na naganap ay sumira sa matitibay na hadlang. Sa harap ng gate ng paaralan, may isang grupo ng mga taong naka-black vest na lumitaw. Ang nakasulat ay, dinadala nila Gen V.D.E.D.C. paaralan para magdulot ng gulo. Isang matandang lalaki, na tila isang tauhan ng paaralan, ay sinubukang pigilan sila at nagsabi, "Hayan, hindi pinapayagan Gen V.D.E. ay kasapi di pumasok paaralan." Isang lalaki mula sa grupo ng naka-black vest ang sumagot ng bastos, "Lumayo gede, matanda." Eksena sa loob ng silid-aralan. May ilang mga kaklase na nag-uusap. Naghahanap sila ng isang tao, may nagtatanong, "Saan?"
at ang isa naman ay sumagot, wala ref dito. Sa ilalim ng larawan ay may impormasyon na nagsasabing ginugulo nila Gens paaralan para hanapin ni Big Hyuk. Sa loob ng silid, may isang kaklase na nakatulog na nakayuko sa mesa. Isang kaklase ang nakakita nito at nagpakita ng pagkabigla, pero natutulog Lizzie. Isang grupo ng mga kaklase ang nakatayo at nakatingin, may mga mukha ng pagkadismaya. May isang tumawag sa isang tao na, tanga. Ang isa pa ay nagtanong, di. Pinagtibay nila na hindi iyon. Bumalik sa eksena sa loob ng silid-aralan, kasama ang grupo ng naka-black vest. Ang pinakamatabang lalaki sa grupo ay nagsabi ng may pangmamaliit, sobrang masipag naman mag-aral, pero huli, magiging taga-kolekta ilang bata. Isang kaklase malapit doon ang nagsabi ng pribado, naglalabas di TV, na wala di. Ang matabang lalaki na naka-black vest ay sumigaw ng galit, lumabas dito. Malinaw na naghahanap siya ng isang tao at nagdagdag ng isang pang-iinsulto, yung ayawan ng buhok nakasuklay pabalik. Si So-hyuk, naka-black vest, ay nakatayo sa tabi ng matabang lalaki. Ang matabang lalaki ay tila nagsisimula pang magsalita. Si So-hyuk ay tumingin ng diretsyo na may malamig na tingin. Tinanong siya ng matabang lalaki, di. Si So-hyuk ay pumalakpak ng isang malakas na suntok sa isang kaklase, tanong, sino si? Ang kaklase na tinamaan ay napalipad, bumangga sa mga mesa at upuan sa paligid, na nagdulot ng kaguluhan. Ang ibang mga kaklase ay tumingin sa eksenang iyon na may takot sa mukha. Ang grupo na naka-black vest ay nakatayo sa gitna ng silid-aralan, tumitingin sa paligid. Isa sa kanila ay nagsabi ng may pagkagulat, marahil hindi inaasahan, hinahanap ni si paaralan ni. Si So-hyuk, naka-black vest, ay nakatayo sa loob ng silid-aralan. Tinitingnan niya ang paligid at sinabi, hidehi silid-aralan. Si So-hyuk, naka-black vest, ay nakatayo sa loob ng silid-aralan. Tinitingnan niya ang paligid at sinabi, hidehi silid-aralan. Nakikipag-usap si So-hyuk sa kanyang grupo ng naka-black vest. Sinabi niya tungkol sa mga kaklase, lahat sila ay masipag mag-aral para isang makabuluhang buhay, hindi katulad ninyo. Ang matabang lalaki sa grupo ay tila nagulat o nainis, tanong, di. Isa pang miyembro ng grupo ay nagtanong din, bakit? Si So-hyuk ay agad kumilos. Inatake niya ang isang tao sa grupo ng naka-black vest. Nagpatuloy si So-hyuk sa pag-atake, nagbigay ng malalakas na suntok sa grupo ng naka-black vest. Eksena ng kaguluhan sa silid-aralan. Si So-hyuk ay nakikipaglaban sa maraming tao na naka-black vest ng sabay-sabay. Inatake niya ang isa, habang ang iba ay umaatake rin sa kanya. Maraming naka-black vest ang nakahiga sa sahig ng silid-aralan, tila natalo na ni So-hyuk. Si So-hyuk ay nakatayo ng matatag sa gitna ng eksena. Ang mga mukha ng ilang kaklase ay puno ng pagkabigla. Sila ay nanonood sa laban ni So-hyuk laban sa grupo ng naka-black vest. Dalawang lalaki na naka-black vest ang nakahiga sa sahig, tila hinihila ang isa't isa o sinusubukang bumangon ngunit hindi nagtagumpay. Nagpatuloy si So-hyuk sa pakikipaglaban. Pinoproseso niya ang natitirang mga tao sa grupo ng naka-black vest, tinataboy sila. May isang tao na naiisip bakit ganito kalakas dan ingay? Ang mga salitang ito ay lumitaw kasabay ng imahe ng isang tao na nakatingin sa pinanggagalingan ng ingay. Isang grupo ng mga kaklase ang nakatayo at nakatingin kay So-hyuk. Isa sa kanila ay tumawag sa kanya, Big Hyuk. Isa pa sa grupo ang nagtanong, anong nangyari? Isang kaklase ang humarap kay So-hyuk. Sabi niya ng galit, das dan ginawa nagdulot ng gulo paaralan? Inakusahan niya si So-hyuk dahil nasa peligro dang lahat. Tumugon si So-hyuk ng malamig, hindi pababayaan ng gangster Ang kaklase ay nag-react ng matindi sa sinabi ni So-hyuk, gangster. Ulitin ni iyan. Patuloy niyang pinuna si So-hyuk dahil naimplikahan Chonshim bagay den gagawin. Sumagot si So-hyuk tungkol kay Chonshim, huwag kang mag-alala, hindi siya nasa malapit dito. Ipinaliwanag niya pa, suko dahil Chonshim nasa pagkain ng almusal. Hinulaan ni So-hyuk kung nasaan si Chonshim, siguro nasa kantin siya ngayon. Tumingin si So-hyuk sa kaklase at sinabi, pinalitan ang paksa, maliban iyon. Nagbabala siya sa kaklase, huwag kang gumawa ng gulo huwag gawing mapanganib din sa paaralan.
Ipinahayag ni Soo-hyuk ang kanyang pag-aalala para sa iba. Kung ganito, maiirita Gengs di estudyante dito. Isang kaklase na tila ang nakasuot ng salamin mula sa mga naunang kabanata ay nagsalita. Tinanong niya si Soo-hyuk na parang tinutukoy ang kanyang kapatid na babae. Dahil susunod di taon, parang pasok de Fiden kapatid di naive. Pagkatapos ay nagtanong siya ng seryoso. Di palagay ayos lang gisi di mag-aral din kapatid di ganitong mapanganib di lugar. Nagpatuloy ang kaklase na may salamin sa pagsusuri sa sitwasyon. Sinabi niya tungkol sa grupo ng naka-black vest, parang isang organisasyon ng krimen malapit defi panahon. Nagbigay siya ng karagdagang impormasyon, narinig marami miyembro nila mag-aaral ng paaralan ng Bongyon. Sa huli, ipinaliwanag niya ang kanilang gawain, sila tagapangalaga nangungotong ng pera. Tinanong ng kaklase na may salamin ang isa pang kaklase, na tila mataba, tungkol sa lokasyon ng opisina ng organisasyon. Alam kung saan dengue opisina nila. Sumagot ang matabang kaklase, nasa malapit defi paaralan ng Bongyon. Tinanong ng kaklase na may salamin ang layunin nito, bakit di itinanong? Tumingin ang kaklase na may salamin kay Soo-hyuk at sinabi tungkol sa kanyang responsibilidad. Dan kasalanan pagdala nila dito pagdulot ng gulo. Linaw niyang sinabi ang kanyang hangarin para hindi dite maulit di. Tumingin siya ng diretso at sinabi ng may determinasyon, kailangan kong punasin lahat ng Tila nagpaplano siyang harapin ng direkta ang organisasyon ng mga tagapangalaga. Sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan, si Yeol, na may natatanging pilak na buhok, ay nakatayo kasama sina Nambea at Soo-hyuk, na may matalim na mga mata. Si Yeol, na tila leader, ay lumapit. Ang tensyon ay nangingibabaw habang nakatitig siya sa walang laman na parang gumagawa ng isang mahalagang desisyon. Ang mga bulong ay lumitaw, walang tunog, tatakbo dirigise. Heto Jene. Pupunta ililang mag-isa. Ang hangin ay tila bumigat, nagpapahiwatig ng isang hindi maiiwasang sagupaan na nakatuon kay Yeol. Ang sumunod na eksena ay nagpapakita ng mas malinaw na konfrontasyon. Si Nambea, na may salamin, na may mukha ng pagkabigla at bahagyang pamamaliit, ay tumingin sa kalaban. Sa tabi niya, maaaring si Manho o iba pa, ay nakangisi, tila sinusuri ang sitwasyon. Lumitaw ang teksto, na parang matalim na puna sa kalaban, sobrang mainit ng dugo. Pagkatapos, ang mga mata ni Nambea ay lumipat, tumingin ang diretsyo sa grupo sa harap, tanong na walang sagot sa katahimikan, kayo gise. Ang hamon ay inilatag ni Nambea. Ngayon, si Yeol ay lumingon at lumakad palayo, tila nagpa siya na sa huling desisyon para sa grupo. Si Nambea, Soo-hyuk, at ang iba pa ay tumingin sa kanya, may komplikadong mga mata. Ang mga salita ay lumitaw, na parang isang di sinasadyang pagkakasundo o isang planong nakalatag, sondan lang siya. Ang mas malawak na tanawin ay nagpapakita na sila ay nasa loob ng kampus ng paaralan. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang pag-iisip, puno ng taktika, marahil ni Nambea o ni Yeol, makakatulong para hindi ligtas dan lahat si paaralang Ang layunin ng sagupaan ay tila hindi lamang para sa kanilang sarili. Ang desisyon ay ginawa na, nagsimula silang kumilos. Isa sa grupo, na tila si Manho na may pulang buhok, ay ngumiti ng may kahulugan, iniunat ang mga balikat na parang naghahanda para sa laban. Sabi niya, magiging masaya Ang kasiyahan na maihalong panganib ay malinaw sa kanyang mga mata. Si Yeol, na may seryosong mukha, ay sumagot, sige. Pagkatapos ay may isang ideya na sumagi sa kanyang isipan, tanawin natin kung nangyari. Sila ay papasok sa isang hindi tiyak na sitwasyon, ngunit puno ng pangako ng drama sa ilalim ng pamumuno ni Yeol. Ang 5 lalaki, kabilang sina Yeol, Nambea, Manho, at Soo-hyuk, ay naglalakad ng magkakasama ng matatag. Ang imahe mula sa itaas ay nagpapakita ng pagkakaisa at determinasyon habang sila ay sumusulong. Lumitaw ang teksto na nagpapatunay sa kanilang direksyon, den gilimang defi pumunta si opisina para ayusin dance bagay. Ang destinasyon ay malinaw at isang pag-aayos ang naghihintay sa kanila. Ang eksena ay lumipat sa isang gusali, tila isang lugar ng trabaho o isang pasilidad ng paggawa. Mga salitang Koreano at teknikal na simbolo ang lumilitaw sa pader, nagbibigay ng pakiramdam ng isang malamig na industrial na kapaligiran. Biglang sumagi ang isang kaisipan,
parang isang tanong o obserbasyon mula sa isang tagalabas habang tinitingnan ang mga ginawa ng grupo. Ngayong naisip napakadelikado din ng gawaing iyon. Ang katahimikan ng eksena ay lalo pang nagpapatingkad sa nakatagong panganib na kinahaharap ni Yeowul at ng kanyang mga kasama. Nasa loob si Nambea at isang iba pa sa isang silid. Si Nambea ay nag-ilaw ng sigarilyo, ang kanyang mga mata ay malalim ang pag-iisip. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala habang lumilitaw ang mga salita, dahil hindi naman alam kung armas gago di iyon. Tumitindi ang kaba ng mapagtanto nila na maaaring mas malaki ang banta kaysa sa inaasahan. Pagkatapos ay may isang tao, marahil si Yeowul o si Soo-hyuk, na nagsalita, tila sinusubukang magpakalma o magbigay ng payo, guys. Biglang sumiklab ang karahasan. Isang lalaki, maaaring si Soo-hyuk o isa pang miyembro ng grupo, ay biglang natumba ng malakas sa sahig. Yumanig ang sahig sa epekto. Isang babala ang sumigaw, puno ng pagmamadali sa katahimikan, lakasan niyo din lakad. Nagsimula ang kaguluhan. Sumunod ang isang obserbasyon na nagpapakita ng hirap ng sitwasyon na kinahaharap ni Yeowul at ng iba pa. Jihi kailangan nila harapin dens, marami pang di. Nagsimula ang hindi patas na labanan. Isang malakas na sipa ang ibinato, marahil mula kay Manho, na tumama ng diretso sa mukha ng kalaban. Ang lakas ng suntok ay malinaw na ipinapakita sa posisyon at ekspresyon ng taong tinamaan. Lumitaw ang mga salita, puno ng galit at determinasyon mula sa nag-atake o sa kanyang mga kasama. Pabaya di. Matindi ang labanan at buong puso ang pakikipaglaban ng mga kasapi ng grupo ni Yeowul. Eksena pagkatapos ng labanan. Isang lalaki ang nakahandusay sa sahig, hindi gumagalaw. Nakatayo si Yeowul, nakatingin pababa na may malamig at walang ekspresyon na mukha. Lumitaw ang mga salita, puno ng misteryo, na nagpapahiwatig ng isang mas malaking panganib kaysa sa nangyari, ngunit dens, pinakamapang-himala. Pagkatapos ay may isang pagtanggi na sumigaw, parang babala mula kay Yeowul tungkol sa mas nakakatakot pa, hindi iyon. Bumalot ang katahimikan, tanging tensyon at pakiramdam ng mas malaking banta ang nananatili, lampas sa katapusan ng labanan. Sa isang madilim na pasilyo, lumitaw ang matipuno at malakas na anyo ni Soo-hyuk. Siya ay nakatayo ng tuwid, ang mga kalamnan ay nangingibabaw sa ilalim ng kanyang damit, ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa unahan. Nasa tabi niya sina Nambea at isang iba pa, nakatuon ang mga mata kay Soo-hyuk. Lumitaw ang mga salita, na nagpapatunay na ang atensyon ay nakatuon sa kanya, Big Hyuk di. Tila si Soo-hyuk ang panganib o sentro ng atensyon. Lumapit ang mukha ni Nambea, ang kanyang mga mata ay malamig at tila nagmamasid o nakararamdam ng kakaiba. Lumitaw ang mga salita, inilalarawan ang pagbabago sa atmosfera. Evident hangin kumpara karaniwang araw. Pagkatapos ay bumaba ang eksena, ipinapakita sina Nambea at isang iba pa, marahil si Yeowul o Manho, na nakatayo at nakatingin kay Soo-hyuk. Ang susunod na salita ay nagpapaliwanag ng dahilan ng pagbabago. Nasa estado divi siya ng pagtuon ng buong puso. Si Soo-hyuk ay pumapasok sa isang espesyal na estado ng pakikipaglaban na nagbabago sa lahat ng nasa paligid. Muling lumitaw ang mukha ni Nambea, puno ng pag-iisip at bahagyang pag-aalala. Nakatingin siya sa malayo. Lumitaw ang mga salita, nagsasalita tungkol sa kakaibang nangyayari kay Soo-hyuk. Ngunit kakaiba hindi niya nalalaman kung sino kaalisan. Ang pagtuon ng puso ni Soo-hyuk ay tila may kasamang pagkawala ng kontrol, na nagiging banta siya kahit sa kanyang mga kaalyado. Sumiklab ang kaguluhan. Si Soo-hyuk, sa estado ng pagtuon ng puso, ay umatake sa lahat ng nasa paligid, hindi pinipili kung kaibigan o kalaban. Malalakas at mabilis na suntok ang ibinato, nagpapalipad ng mga tao sa lahat ng direksyon. Ang mga eksena ay mabilis na nagpapalit, nagpapakita ng brutalidad at nakakatakot na bisa ni Soo-hyuk sa pagkawala ng kontrol. Walang tunog, tanging katahimikan ng nakamamatay na karahasan. Isang malakas na paikot na sipa mula kay Soo-hyuk ang naitala. Tumama ito sa isang lalaki na lumipad ng malayo. Ang nakakatakot na lakas ay malinaw na ipinapakita sa kilos at posisyon ni Soo-hyuk. Ang kaguluhan at panganib mula sa kanya ay nasa ruro. Ang resulta ng put ni Soo-hyuk. Isang lalaki ang nakahandusay sa sahig, malapit sa basag na bintana. Naglalakad si Soo-hyuk ng kalmado, parang walang nangyari.
Ipinapakita ng eksena ang matinding pinsala na nagawa niya sa pagkawala ng kontrol. Nakaharap si Yeoul sa isang grupo ng mga lalaki, ang kanyang mga mata ay matalim at alerto. Naghahanda siyang harapin ang bagong banta. Ngunit ang susunod na imahe ay nakatuon kay Soo-hyuk. Ang mga mata ni Soo-hyuk ay kumikislap, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Tila iniipon niya ang lahat ng lakas, naghahanda para sa isang mas malaking bagay. Biglang lumala ang sitwasyon. Lumitaw si Soo-hyuk sa itaas ng eksena, tila siya ay inaatake o matindi ang paglaban. Sa ibaba, lumitaw si Nambea na may takot sa mukha, sumisigaw ng pangalan ni Soo-hyuk, Big Hyuk. Kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. Pagkatapos ay isang sigaw ng pag-aalala ang umalingaw-ngaw, kailangan isihin natin siyang higpitang hinihinto. Lumalampas na sa kontrol ang sitwasyon. Sumunod ang tawag sa aksyon, higpitan niyo ng mabilis. Si Soo-hyuk ay tunay na isang panganib na kailangang pigilan. Lumitaw si Nambea ng malapitan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Sinasabi niya ang panganib ni Soo-hyuk kapag nasa estado ng pagtuon ng puso, kapag nasa estado Big Hyuk, hindi madaling hinihinto ni kanyang paglalaban. Ipinaliwanag niya na sila at ang iba pa ay nagsumikap, 4 kami sabay-sabay lumaban. Ngunit ang resulta ay masama, pagkatapos nyon lahat kami nasaktan. Ang lakas ni Soo-hyuk sa pagkawala ng kontrol ay napagtagumpayan si Yeoul at ang kanyang mga kasama. Umupo si Nambea, marahil nagbabalik tanaw sa nangyari, kasama ang isang babae, marahil ang nabanggit sa larawan 37. Sabi niya ng seryoso, noon naunawaan ni Isang mapait na pagkakatanto ang ibinunyag, kapag nasa estado siya, napakakapangyarihan. Ang pakikipaglaban kay Soo-hyuk sa kanyang pagkawala ng kontrol ay nag-iwan ng mahalagang aral tungkol sa nakakatakot niyang lakas. Isang malakas at malupit na sipa ang ibinato. Ang itim na sapatos ay dumaan sa hangin ng mabilis, diretso sa target. Ang imaheng ito ay nakatuon sa purong lakas ng atake na nagpapahiwatig ng simula o pagpapatuloy ng isang matinding labanan. Lumawak ang eksena, ipinapakita si Soo-hyuk na nakasuot ng puting kamiseta, nasa gitna ng aksyon. Malakas ang kanyang mga suntok, puno ng enerhiya at nakakatakot na konsentrasyon. Sa paligid niya, ang iba ay umiwas o nakikipaglaban. Malinaw na si Soo-hyuk ay nasa mataas na estado ng pakikipaglaban. Isang direktang suntok, puno ng lakas. Si Soo-hyuk ay nagwawalis gamit ang kamao o siko, tumama ng malakas sa mukha ng isang lalaki. Ang suntok ay nagdulot ng pag-urong ng ulo ng lalaki. Ang brutalidad ni Soo-hyuk sa estado ng pagtuon ng puso ay malinaw na ipinakita sa sandaling ito. Sa gitna ng kaguluhan ng labanan, mabilis na gumalaw si Soo-hyuk, parang hangin, nilalampasan ang mga tao sa paligid. Lumitaw ang mga salita na nagbubunyag ng malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga kilos, isang nakakabahalang katotohanan, pangalagaan din, kapatid di babae. Ito ang tanging dahilan na nagtutulak sa kanyang nakakatakot na lakas at pagkawala ng kontrol. Nagpapatuloy ang imahen sa paglalarawan ng pagkahumaling ni Soo-hyuk sa labanan. Tila siya ay sumusugod o nagsasagawa ng isa pang malupit na atake. Lumitaw ang mga salita na nagpapaliwanag ng kalikasan ng estado. Iyon lang din giisipan, purong pagtuon ng puso. Ang pagtuon ng puso ni Soo-hyuk ay hindi para sa sarili, kundi para sa isang tanging layunin, dalisay, ang protektahan ang kanyang kapatid na babae. Lumapit ang mukha ni Soo-hyuk ng malapitan, ang kanyang mga mata ay puno ng tensyon at bahagyang sakit. Nakaharap siya ng diretso sa isang tao. Lumitaw ang mga salita, nagpapaliwanag kung ano ang mangyayari kapag ang pagtuon ng puso ay lumampas na sa hangganan, ngunit kapag lumalampas, isang babala tungkol sa panganib kapag ganap na kinokontrol ng estado na ito. Patuloy na lumalaban si Soo-hyuk, ang mga suntok niya ay malakas na tumatago sa metal na bakod. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matibay na determinasyon, ngunit may bahagyang pagkalungkot. Lumilitaw ang mga salita na nagkukumpirma sa nakakatakot na epekto ng pagkalunod sa estado ng pagpasok sa isip, mawawala din sarili mong pag-iisip. Lumalaban si Soo-hyuk gamit ang purong instinct, unti-unting nawawala ang kanyang pag-iisip. Si Daegun, na nakasuot ng itim na bestida, ay lumilitaw sa isang kritikal na kalagayan, tinatamaan ng malakas ni Soo-hyuk. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit napakalakas ng suntok ni Soo-hyuk.
Nakatuon ang eksena sa sandaling ibinibigay ni Soo-hyuk ang desisibong suntok kay Daegon. Ito ang patunay na hindi na kinikilala ni Soo-hyuk ang kaibigan o kaaway kapag nawawala ang kontrol. Lumilitaw si Nambea, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at kawalang magawa habang pinapanood ang pangyayari. Tinitingnan niya si Soo-hyuk marahil sa sandaling dinidikitan ni Soo-hyuk si Daegon sa isang sulok. Lumalabas ang mga salita ni Nambea, puno ng malupit na katotohanan, na punta divi siya de sulok. Napakadelikado ng kalagayan ni Daegon. Pagkatapos ay lumitaw ang isang negatibong pag-iisip, parang nakadetermina di hidden kapalaran. Malapitang kuha sa masakit at walang magawang mukha ni Daegon habang siya ay tinatamaan. Tumingala siya ng may mata ng kawalan ng pag-asa. Ang huling salita ay lumilitaw, parang isang malungkot na konklusyon tungkol sa nakatakdang kapalaran, para grihbik, hyuk dihi. Naitakda na ang kapalaran ni Daegon sa ilalim ng hindi mapigilang lakas ni Soo-hyuk. Isang malakas na suntok, marahil mula kay Soo-hyuk sa estado ng pagpasok sa isip, ang nagpatumba sa isang lalaki, maaaring si Daegon o ibang kaaway. Naipakita sa larawan ang sandali ng epekto, ang kasidhian ng atake ay malinaw sa posisyon at galaw. Lumalabas ang eksena sa labas, tinitingnan sa likod ng isang metal na bakod. Lumilitaw ang mga salita, inilalarawan ang bagay na naapektuhan, hindi ihpader kundi bakod de bakal. Ipinapakita nito ang pambihirang lakas ni Soo-hyuk o ang labanan ay sumira sa matitibay na hadlang. Isang anino ng tao, marahil si Soo-hyuk, ang malabong lumilitaw sa likod ng metal na bakod na deformed na. Siya ay gumagalaw o naghahanda para sa susunod na kilos. Maliit na mga piraso ng basag ang lumilipad sa hangin, mga labi ng pagkawasak na nangyari. Malapitang kuha sa mukha ng isang babae, ang mga mata niya ay malalawak sa takot, ang kamay ay tinatakpan ang bibig sa matinding takot. Nasaksihan niya ang marahas na pangyayari, marahil ay ang walang pinipiling atake ni Soo-hyuk o ang mga epekto nito. Ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng pagkabagabag at kawalang magawa. Muling lumilitaw ang metal na bakod, ngunit sa pagkakataong ito ay malubhang deformed dahil sa isang napakalakas na puwersa. Ang mga bakal na baras ay yumuko at tumalon palabas, nagpapakita ng pambihirang lakas ng taong gumawa nito, malamang si Soo-hyuk. Ito ang pinakamalinaw na patunay na kapag nasa isip, siya ay nagiging isang puwersang mapanira na hindi mapipigilan, kahit ang matitibay na materyales ay hindi makatiis. Likod ni Daegon ay nakadikit sa bakal na lambat. Napipigilan si Daegon, iniangat ang isang kamay upang takpan ang mukha sa posisyon ng pagtatanggol. Si Soo-hyuk ay patuloy na nagbibigay ng malakas na suntok sa mukha ng pangunahing kalaban. Si Namanho at ang mga kaibigan ay nanonood ng laban na may mga mukha ng pagkabahala at pagkabigla, isang suntok pa at delikado na. Sa ibaba, si Daegon ay nakatutok ng husto, ang dalawang kamay ay handang sumalubong. Naglunsad si Soo-hyuk ng mataas na sipa patungo sa ulo ni Daegon. Sa pagtatanggol, ginamit ni Daegon ang kamay upang harangin habang sumasagot ng suntok. Sa sandaling iyon ng matinding aksyon, si Daegon ay sumusugod kay Soo-hyuk, na umatras at umiwas o sumasalo ng mga atake. Ang mga komentaryo ay patuloy na nagulat, hindi ba't. Tumpak na tinamaan ni Soo-hyuk ang tiyan ni Daegon. Ang malakas na suntok ay nagdulot ng pagkahilo kay Daegon na yumuko pabalik. Ang konsentrasyon ni Kwon Daegon. Si Daegon ay natablan at umatras sa ere, ipinapakita ang lakas ng suntok na kanyang tinanggap. Nahuli na ba siya niyan? Isang magulong labanan ang naganap na may tatlong lalaki. Si Daegon ay nakikipaglaban sa dalawa pa, lahat ay nagpapalitan ng malalakas na suntok. Umiwas si Soo-hyuk sa paparating na suntok sa pamamagitan ng pagyuko pabalik, habang si Daegon ay mabilis na sumugod. Si Daegon ay sumugod ng napakabilis, tila lumulutang sa lupa para umatake. Umikot si Soo-hyuk upang umiwas, nakitang mabilis na lumipas ang likod ng kalaban. Naglabas si Soo-hyuk ng malakas na suntok pasulong. Sa harap niya, isang tao ang umiwas, yumuko upang iwasan ang direktang suntok. Sa isang maayos na galaw, naglabas si Soo-hyuk ng pahalang na sipa. Tumalon si Daegon upang umiwas habang sumagot ng suntok. Sumugod si Soo-hyuk at naglabas ng malakas na suntok. Yumuko si Daegon sa lupa upang umiwas sa matinding suntok. Gumawa si Daegon ng pag-ikot sa ere, naglabas ng malakas na sipa kay Soo-hyuk na umatras upang umiwas. Isang magulong labanan ang nagaganap. Napakabilis ng suntok ni Soo-hyuk, ang kanyang braso ay gumalaw ng mabilis na parang malabong bakas.
Ang suntok ay tumama sa itaas na bahagi ng katawan ng isa pa. Sinamantala ni Deagon ang pagkakataon, gumawa ng malakas na suntok. Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Gumawa si Deagon ng malakas na atake sa kalaban. Ang katawan niya ay umiikot, nagdulot ng malakas at mabilis na suntok, parang isang baril. Ang mga tagahanga ay nagkomento, anong klaseng galaw yan? Instant teleport ba? Ang bilis naman. Pagkatapos, tahimik niyang sinabi, bagamat posible ito, pero ang lalaking may gintong buhok at si Nambea ay nag-uusap tungkol sa nangyari. Ang lalaking may gintong buhok ay nagulat, hindi pwede. Ang taong yan ba ay kayang gumalaw ng ganito? Sumagot si Nambea, malinaw na nangyayari ito sa harap natin. Magaling ang paningin ko, hindi ako nagkakamali. Ipinaliwanag ng lalaking may nakataas na buhok at hikaw kay Nambea, iyan ang tinatawag na mataas na konsentrasyon. Nagpatuloy siya, bawat tao ay may sariling paraan para marating ito, pero ano ba talaga ang ipinapakita ni Baek Sohyo? Nag-analisa pa ang lalaking may nakataas na buhok, pinagsanay niya ang katawan para maging mabilis at ginagamit niya ito sa laban. Sumagot si Nambea, ako naman, bukod sa pagpapalakas ng pangkalahatang lakas, nakatuon ako sa maingat na kontrol ng armas gamit ang kamao. Ipinaliwanag pa ni Nambea ang kanyang paraan, pinagsanay ko ang sarili ko para kontrolin ang mataas na konsentrasyon, kung saan kailangan lang panatilihin ang isip na hindi matabunan ng emosyon. Tumingin si Nambea kay Suzy sa tabi at sinabi, sa kabilang banda, si Baek Sohyuk ngayon. Nagkomento siya, ay bigla at matindi ang pagpasok sa estado ng mataas na konsentrasyon. Tumingin si Suzy pababa na may pagkabahala, na parang iniisip ang isang bagay. Naisip niya, ang obsesyon na protektahan ang kapatid na babae ay nilamon ang isip, na ang natira ay purong emosyon. Lumipat ang eksena sa isang marahas na labanan. Si Sohyuk, sa estado ng mataas na konsentrasyon, ay naglabas ng napakabilis na suntok kay Deagon. Siya ay parang isang galit hayop naghahanap ng dugo. Gumamit si Deagon ng mabilis na galaw ng paa. Ang kanyang katawan ay umiikot sa ere. Determinadong habulin Dens banta hanggang huli. Nagpatuloy si Sohyuk sa malupit na atake. Naglabas siya ng malakas na sipa kay Deagon na nasa mababang posisyon. Ipinapakita ang brutal na intensyon, kaharapin neflig ng kalaban. Si Sohyuk ay nagwawala sa malakas na suntok, ngunit din kalaban niya. Sa isang matinding labanan, sumugod si Sohyuk para umatake. Umiwas si Deagon, isekwon Daegon hindi naman. Umatras si Deagon upang umiwas sa mabilis na suntok ni Sohyuk. Inangat niya ang kamay upang saluhin o itaboy ang suntok. Patuloy si Sohyuk sa pagiging parang asong galit na sumusunod kay Deagon. Yan giindiray matibay din pundasyon. Tumingin si Deagon ng diretsyo, may kalmadong ekspresyon habang si Sohyuk ay nasa likod niya. Deagon nasa pinakamataas di estado ng konsentrasyon. Sa tingin lang ay ang mga paa ng dalawa ay mabilis na gumagalaw na parang hipon. Kumislap ang mga mata ni Deagon, sinamantala ang pagkakataon. Isang labanan ng kapantayan. Naglabas si Deagon ng suntok sa mukha ni Sohyuk. Hindi ito kapantay. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na pangunahing kalaban. Malapitang kuha sa mukha ni Sohyuk, na parang nasasaktan o pagod na pagod, may pawis at mabigat na paghinga. Nagdagdag si Deagon ng isang suntok na parang shotgun sa mukha ni Sohyuk. Ang kamao ni Deagon ay halos sumalpok sa mukha ni Hyuk. Nag-flashback si Hyuk sa eksena noong bata pa si Suzy na nakatayo sa tabi, may takot sa mukha, sumisigaw. Boom! Isang matinding suntok, ang mukha ni Sohyuk ay nagbago. Ilang tao ba ang makakayanan ang isang suntok na malapitang laban ni Deagon? Lumipad si Hyuk ng 3 metro. Si Sohyuk ay tuluyang nasaktan. Mukhang bago siya mawalan ng malay, nag-flashback pa siya. Si Suzy ay umiiyak ng malakas, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sumigaw ang bata, kuya. Ang mukha niya ay may dugo. Sa dilim, si Suzy ay yumuko, niyayakap ang ulo na mailabis na takot. Sa likod niya, isang matipuno na lalaki ang nakataas ang kamay, tila handang umatake. Ang mga mata ni Hyuk ay puno ng galit at konsentrasyon. Kusang bumangon upang protektahan si Suzy. Nagising si Sohyuk, biglang huminto sa ere ng 3 hakbang. May dugo sa kanyang damit. Malapitang kuha kay Suzy na umiiyak at sumisigaw na sumuporta kay Hyuk. Si Sohyuk, na may dugo sa mukha, ay naglabas ng malakas na suntok. Tiningnan niya ng matindi ang kalaban.
Dalawang lalaki ang nagharap sa isang tensyonadong sandali. Isang malakas na suntok mula sa itaas ang inilabas ni Soo-hyuk. Nagmasid si Daegun ng maingat sa kalaban. Naghanda para sa kontra at atake. Boom, boom, si Soo-hyuk ay tinamaan, may dugo na dumadaloy mula sa ilong at bibig. Ang ekspresyon niya ay halo ng sakit at tapang. Tinamaan ni Daegun si Soo-hyuk at napalipad siya. Ang ilong ay parang may betel. Paano pa siya makakanta? Isang mahigpit na kamao ang inilabas, handang umatake. Ginamit niya ang lahat ng mana para sa huling atake. Muling nagtataas ng kamao ang dalawang lalaki para magpalitan ng suntok. Ang suntok ni Hyuk ay mukhang malakas, pero nasalo ni Daegun. Gumamit si Daegun ng biglang paghinto at mabilis na kontra. Umiti ang pangunahing kalaban. Ang kontra na ito ay parang aso. Isang napakalakas na suntok ang tumama sa mukha ni Soo-hyuk, nagdulot ng malakas na alon. Lumabas ang dugo mula sa sugat. Napalipad si Soo-hyuk pabalik matapos tamaan. Lumipad ang katawan niya sa ere. Nasa malapit si Daegun, nanonood. Siyempre, susundan pa ito ng isa pang suntok. Malapitang kuha sa mukha ni Soo-hyuk. Mukhang may sugat siya sa pisngi at mata. Ang ekspresyon niya ay puno ng tensyon o sakit. Patuloy na tinatamaan, nag-flashback siya. Boom boom! Si Soo-hyuk, ang batang nakaitim na damit, ay nagmamadaling hinila at niyakap si Suzy, ang batang babae na nakaputing damit at maikling palda, palabas ng gilid ng kalsada. Isang puting truck ang mabilis na papalapit sa kanila, nagdudulot ng panganib. Mula sa likod ni Soo-hyuk, mahigpit niyang niyakap si Suzy. Nakatayo sila sa bangketa, sa likod ay tanawin ng kalye. Mahigpit na hawak ni Soo-hyuk si Suzy sa tabi. Tumingin siya sa bata ng seryoso at tila nagsasalita ng mahalagang bagay. Tumingin si Suzy pabalik sa kanya. Huwag kang lalapit de gilid ng daan, at deliryo eh. Tumingin si Suzy kay Soo-hyuk na may mapanuksong ngiti at tingin. May lumabas na salita, kaya kailangan mong atheist, mabilis diti kumilos, at upang maprotektahan eh. Pagkatapos ay, naglalakad ng magkasama sina Soo-hyuk at Suzy. Mukhang pilyo si Suzy na sinipa ang gilid. May lumabas na salita, susubukan ni at huwag mong sikapin magsipa ng walang katuturan. Isang kamay ni Soo-hyuk ang inilagay sa likod ng kanyang liig. Ang ekspresyon ay tila nag-iisip at medyo pagod. Hindi palaging kayang magsamang kayo at di kaya maging maingat eh. Malapitang kuha kay Soo-hyuk na nakatingin kay Suzy. Ang kanyang ekspresyon ay matatag at mahinahon. Anumang kaso, basta nariyan iyay bakod di, at palagi kong poprotektahan eh. Nakatayo si Suzy sa tabi ni Soo-hyuk. Nakatingin sila sa isang lalaking bahagyang natatago sa kanan ng frame. Mukhang medyo nag-aalala si Suzy. Napatingin din si Hyuk, nagulat at nagtataka. Malapitang kuha ng suntok na tumama sa mukha ni Soo-hyuk. Magkahalong labi at ngipin. Bumalik sa kasalukuyan, si Soo-hyuk ay pinapahirapan din ni Daegun. Nahulog si Soo-hyuk na nakadapa. Dugot sugat, magkahalong labi at ngipin. Ang kanyang mga mata ay pagod, walang buhay, na may dugo na nakakalat. Ang langit ay may mga puti at kulay abo na ulap. Nakatayo si Heejun sa labas ng convenience store, tahimik na naninigarilyo. SUZT. Nagsimulang bumagsak ang ulan na nabasa ang sapatos ni Heejun. Si Heejun ay naninigarilyo sa ilalim ng ulan. Ang ekspresyon ay tila nag-iisip. Ang kapatid ay tumakbo pasulong na may takot. Senpei. Malala din ni Eki. Tumingin si Heejun sa tao sa harap niya na may kalmadong ngunit seryosong mukha. Ahabay kat Hyukti. Malapitang kuha ng mukha ni Heejun na nakikinig ng mabuti, Yefi, nasa Jumryong School. Malapitang kuha ng tubig na may mga patak ng ulan na bumabagsak, lumilikha ng mga alon. Lalong lumakas ang ulan. Ang mga manunood ay nagulat o nag-alala. Nag-aalala rin ang mga fanboy. Lahat ay nakabuka ang bibig. Mukhang nagulat o naguluhan si Suzy, nakabuka ang mga mata. Suzy, kapatid Zay. Sabi ni Nambia, siguro eti dengue unang BSDFA nakita vi. Nakahiga si Soo-hyuk nang hindi gumagalaw sa basang lupa, may mga mansa ng dugo sa puting damit. Yang tanawin ng malubhang pagkatalo dinay bike at Hyukti. Tapos ang flashback. Ang gwapong bida na may malaking katawan ay nakatayo ng matatag sa ilalim ng ulan. Kaya tapos din Aiki. Nakahiga si Soo-hyuk na talagang natalo sa ilalim ng ulan. Dugot sugat. Larawan sa ilalim ng ulan. Poprotektahan kita.
Sabi ni Soo-hyuk. Kapatid di thanks po protected si Vihi. Isang lalaki ang nakahiga sa basang lupa, may mga mansa ng dugo sa damit at mukha. May mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakatayo si Soo-hyuk sa ilalim ng ulan. Mukhang may sugat sa mukha at may dugo sa damit. Mahigpit niyang hawak ang kanyang kamay, may matatag na ekspresyon. Nakatayo si Suzy sa harap ni Soo-hyuk. Mukhang natatakot at nag-aalala, mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib ang dalawang kamay. Huwag mong alalahanin. Kapatid di thanks po protected di Vihi hanggang si dulo.